Ang mahusay na lindol at paglalakbay sa panahon, ipapaliwanag natin ang apat na pangunahing bagay. Isa, ang oras ang pinakamalakas. Dalawa, ang mahusay na lindol. Tatlo, paglalakbay sa nakaraan at hinaharap. Apat, ebolusyon ng mga species. Bago ang malaking lindol, dapat malaman ng lahat ano ang dapat gawin at hindi dapat gawin. Kung saan pupunta at kung saan hindi pupunta. Dahil walang gustong magkaroon ng malas, nagsusumikap ka mula umaga hanggang gabi. Bakit? Dahil gusto mong makaranas ng magagandang bagay sa hinaharap. Gusto mong maging masaya ang lahat ng iyong mga mahal sa buhay at bigyan sila ng magagandang araw sa hinaharap. Ikaw o ang sinumang mahal mo sa buhay ay hindi naharap sa anumang uri ng paghihirap, sakit, o anumang uri ng problema. Yan ang gusto mo. Iyon ang dahilan kung bakit napakahalagang tiyakin na hindi ka gagawa ng anumang pagkakamali. Kaya naman kailangang malaman ng tao kung ano ang totoo at mali, ano ang tama at kung ano ang mali, pati na rin kung saan pupunta at kung saan hindi dapat pumunta. Dahil walang sinuman ang maaaring magkaroon ng masama sa pamamagitan ng paglalakad sa tamang landas, at walang sinuman ang maaaring magkaroon ng mabuti sa pamamagitan ng paglalakad sa maling landas. Bagamat nararamdaman ng lahat na siya ay nasa tamang landas, kung gayon ay hindi magkakaroon ng napakaraming hindi kailangang mga problema sa buhay. Kasabay nito, sasabihin ko sa iyo na magkakaroon ng ilang lindol na susundan ng malakas na lindol. Ang bawat isa ay kailangang magpasya at tahakin ang kanilang landas bago ang malakas na lindol na yun. Sa aking ilang mga libro at video, ipinaliwanag ko ng detalyado kung paano magaganap ang malaking lindol, ngunit ang espesyalidad tungkol sa isang ito ay ang lahat ng mabubuting tao ay maliligtas at lahat ng masama ay ganap na maglalaho. Ang iba, na hindi mabuti o masama ay mananatili sa kinalalagyan nila ngayon. Sa katapusan ng kabanatang ito, ipapaliwanag ko ang tungkol sa mabubuting tao na maliligtas at masasama na lilipulin. Bahagi 1, paglalakbay sa nakaraan at hinaharap sa mga landas ng oras. Sa mga araw na ito ang ating mundo ay nasa ikatlong orbit. Noong nakaraan, nasa ika-4 na orbit siya at sa hinaharap, lilipat siya sa pangalawang orbit. Nakumpleto na ng Earth ang mahigit 2,000 na pag-ikot sa paligid ng araw. Maraming katangian ang orbit na ito tulad ng dito walang nakakaalam ng sikreto ng panahon at walang nakakaalam kung ano ang mangyayari bukas. Kahit na ang ilang mga tao ay nagsasabing sila ay isang nakakaalam ng hinaharap, ngunit iyon ay tulad ng isang larong pambata. Ang mga claimant na iyon ay hindi alam kung ano ang mangyayari sa kanilang sarili bukas. Ang lihim na ito ay maaari lamang ibunyag ng isang taong naglakbay sa hinaharap at pagkatapos ay bumalik dito. Maaari mong dalhin ito tulad nito, 100 tao sa isang linya ang umaakyat sa 120 palapag na gusali. Ang bawat palapag ng gusaling iyon ay may hindi kilalang misteryo na makikita lamang pagkatapos makarating sa palapag na iyon. Naabot mo na ang ika-20 palapag at ngayon gusto mong sabihin ang mga sikreto ng lahat ng palapag sa mga nasa ika-5 palapag, kaya para doon ay kailangan mong bumaba sa ika-5 palapag. Pagkatapos ay ikaw lamang ang makakapagsabi sa kanila tungkol sa mga nakatagong sikreto ng lahat ng iba pang palapag. Pero ang tanong sa sobrang hirap na abot mo hanggang 23 floor, tapos ngayon, bakit ka bababa sa 5 stage? Bagamat ito ay napakadali, kasing dali ng pagbagsak na walang mga pagsisikap na kailangan upang matumba. Ang mga pagsisikap ay kailangan lamang upang umakyat sa mataas pa. Sasabihin ko sa iyo na huwag mahulog o hindi man lang nagkamali pumunta sa nakaraan. Isa pang halimbawa, isang tao na 50 taon sa likod ng kasalukuyang panahon at gusto mong sabihin sa kanya ang tungkol sa cellphone, pagkatapos ay kailangan mong bumalik sa 50 taon sa landas ng oras. Ito ay isang madaling bagay na pumunta sa nakaraan sa pamamagitan ng landas ng oras. Isa pang halimbawa, kung ang isang mahal mo sa buhay na pumanaw 9 na taon na ang nakakaraan at gusto mo siyang makilala, pagkatapos ay kailangan mong bumalik sa 10 taon sa landas ng panahon at pagdating mo doon ay makikita mo siya doon. Maaari mong maranasan ang lahat ng mga aktibidad habang magkasama kayo. Ito ay magiging katulad ng isang panaginip kung saan natutugunan mo ang iyong mga gawa at gumugol ng oras sa kanila hanggat ikaw ay natutulog at nananaginip. Ang pangunahing pagkakaiba ay sa pangangarap, ang iyong isip ay bumalik sa nakaraan at ang katawan na may mas advanced na mga gene, isip ay nananatili dito sa kama, samantalang sa pagsasanay na ito ang iyong katawan at isip ay parehong naroroon. Ngayon, kung paano pumunta doon, iyon ay ipapaliwanag ko, ngunit kasabay nito ay sasabihin ko na huwag mag-practice, kahit na hindi nagkamali. Mayroong 4 na paraan upang pumunta sa nakaraan.
Kabilang sa mga ito, kung gagamitin mo ang una ay babalik ka sa nakaraan, kaya imbes na makakita ka ng isang puno na lumalaki ay makikita mo ang isang matandang puno na lumiliit at nawawala pabalik sa kanyang bini. Ang mga artisano ay hindi nakikita na nagtatayo ng maraming palapag na mga gusali, ngunit isa-isang nag-aalis ng mga brick at ibinabalik ito sa pundasyon nito. Ang mga tren ay hindi makikitang pasulong ngunit binabaliktad. Makikita mo ang iyong mga lumang namatay na mahal sa buhay na muling nabubuhay at humahakbang patungo sa matanda sa bata at bata sa isang bata. Makikita mo ang kakilakilabot na maramihang pagpaslang sa mga pulang Indian, kakilakilabot na mga eksena ng pagkawasak ng mga Hindu sa pamamagitan ng Aurangzeb at kahangahangang pagbabanta ng mga eksena ng pag-agaw at pag-rape at pagpatay ng mga batang Hindu na babae ng mga Mughals. Kung magpapatuloy ka sa nakaraan, makikita mo ang mga may akda ng mga banal na kasulatang ito at malalaman na wala silang alam kung ihahambing sa mga advanced na kaalaman ngayon. Kahit na ang kanilang kaalaman ay higit na umunlad kaysa sa mga hayop, ngunit kung ihahambing sa ngayon ay sibilisasyon lamang sila ay mga primitive na naninirahan sa kagubatan. Magkakaroon ka ng isa pang kawalan ng pagpunta sa nakaraan, na kapag bumalik ka ng 10 taon upang makilala ang iyong kaibigan ay magiging mas bata ka rin ng 10 taon. Halimbawa, ngayon kung ikaw ay 40 taong gulang, pagkatapos ay ikaw ay magiging 30. Ngayon ang problema ay, lahat ng mga problemang pinagdaanan mo sa nakalipas na 10 taon ay babalik muli sa iyong buhay at maaaring madagdagan pa ito. Dahil ang pagpunta sa nakaraan ay isang krimen sa konstitusyon ng kalikasan. Kailangan mong tanggapin muli ang lahat ng mga problemang iyon. Ngayon ang tanong, ano man ang kailangan mong matutunan sa loob ng 10 taon na natutunan mo na ngayon, bakit mo gustong harapin muli? Gayunpaman, kung gusto mo pa ring pumunta, sasabihin ko sa iyo kung paano. Maaari mong alalahanin ang napakaraming mga nakaraang kaganapan sa mismong buhay mo tulad ng isang kwento ng isang pelikula. Ngunit sinasabi ko sa iyo ang tungkol sa agham ng mga nakaraang buhay. Parang habang nire-rewind mo ang isang pelikula, mapapanood mo ang likurang eksena gaya ng pagre-rewind mo. Ngunit maaari mo lang itong i-rewind hanggang sa katapusan nito. Sa parehong paraan, maaalala mo ang lahat ng mga kaganapan ng iyong nakaraan hanggang sa araw na nakuha ng iyong isip ang kakayahang alalahanin ang mga pangyayari. Ibig sabihin ay maaalala mo ang mga pangyayari hanggang sa edad na 5 taon, 3 taon at iba pa. Kung ano ang nangyari sa iyo noong nasa sinapupunan ka ng ina at bago pumasok sa sinapupunan na hindi mo naaalala, sasang-ayon ka rin na hindi nagsimula ang mundo sa petsa ng iyong kapanganakan. Kaya nga, ang nangyari sa iyo bago ka isinilang at kung nasaan ka, ay isang misteryo para sa iyo. Ang mga sagot na sinusubukan mong hanapin sa mga banal na kasulatan, ngunit kailangan mo munang maunawaan ang katotohanan ng mga banal na kasulatan. Ikalawang bahagi, pagsaliksik sa nakaraan at hinaharap sa pamamagitan ng mga banal na kasulatan. Yaong mga naghahanap ng nakaraan sa hinaharap at ang Diyos sa pamamagitan ng mga banal na kasulatang ito ay may hindi natitinag na pananampalataya sa kanila. Oo nga pala, ang katotohanan ay ang lahat ng tao ay naniniwala sa Diyos, ngunit nagkakamali silang itinuturing na ang mga kasulatang ito ay ang gabay sa Diyos. Ang mga tao sa lahat ng relihiyon ay may napakalakas na tiwala sa mga banal na kasulatang ito na kung nakasulat sa kanilang banal na kasulatan na sa alas 7 ng umaga ng ika-negatibo 40 na kaarawan kung may magpakamatay sa pamamagitan ng pagsakal ng sariling ilong, ay makakamit ang moksha, pagkatapos ay marami ang gagawa niyan. Ang insidente ng World Trade Center ay resulta rin ng hindi natitinag na pagtitiwala sa banal na kasulatan. Naniniwala ang mga naghahanap na ang mga kasulatang ito ay kasing lakas ng Diyos at totoo, kaya lahat ng mga lihim tungkol sa nakaraan, hinaharap at Diyos ay nakatago sa kanila. Gayunpaman, alam mo na ang mga kasulatang ito ay hindi masyadong malinaw at hindi madaling maunawaan. Bakit? Upang maunawaan ang sagot sa tanong na ito, una sa lahat, kailangan mong maunawaan. Sino ang sumulat sa kanila? Kailan? Paano pati na rin kung gaano karaming kaalaman ang mayroon siya sa oras na iyon tungkol sa nakaraan at hinaharap? Ang sagot ay madaling maunawaan. Una sa lahat, kailangan mong alamin kung kailan natutong sumulat ang mga tao saka mo malalaman na ang papel at panulat ay naimbento lamang ilang daang taon na ang nakalilipas. Bago iyon ay nagsusulat sila sa mga dahon at naglililok sa mga bato. Common sense na ang paglililok sa bato ng mga mahabang kwentong ito ay hindi posible, kaya maaaring naisulat lamang ang mga ito kapag ang tao ay nakapag-imbento ng sapat na paraan para makapagsulat na hindi posible noong unang siglo.
Maaari nilang maipon ang mga kakayahan marahil noong ika-negatibo, 2 o ika-4 na siglo. Ngunit ang tanong ay kung gaano karaming kaalaman ang mayroon siya noon. Alam ba niya ang tungkol sa mga sasakyang pinapatakbo ng baterya? Hindi. Alam ba niya ang tungkol sa mga satellite, eroplano, ventilador, dikuryenteng bombilya, computer, telebisyon, maraming palapag na gusali at tren? Hindi naman. Alam ba niya na ang mundo ay bilog, umiikot sa sarili nitong aksis, at umiikot sa araw? Hindi. Kaya naman makikita mo ito bilang isang katibayan na ang mga bagay na ito ay hindi binanggit sa alinmang lumang kasulatan. Ibig sabihin, wala siyang kaalaman sa mga bagay na ito. Isinulat lamang niya ang mga bagay na alam niya, gaya ng hangin, tubig, burol, ilog, ulap, lupa, langit, hayop, buwan, araw, mga bituin at iba pa bukod doon. Upang maging interesante ang paksa, ay idinagdag niya ang anumang haka-haka na mga kwento tungkol sa Diyos at sa gayon ay itinatag ang relihiyon. Ngunit dahil ang mga kasulatang iyon ay mahusay na tinanggap daan-daang taon na ang nakalilipas, kaya walang sinuman ang makaisip na magtanong, sa halip ay tinanggap ang mga walang basehang aklat na iyon at patuloy na sumunod sa mga tuntuning itinakda ng mga ito sa pag-asa na ang Diyos ay malulugod diyan. Walang kasulatan ang makapagsasabi kung paano pupunta sa hinaharap at kung paano pagbutihin ang iyong buhay, dahil wala sa kanila ang nakakaalam ng landas ng Earth. Kaya naman kailangang matutunan at maunawaan ang pamamaraan ng paglalakbay sa nakaraan o hinaharap upang magkaroon ng magandang kinabukasan. Sa lahat ng tagapagtatag ng relihiyon, wala sa kanila ang nagmula sa hinaharap. Tanging ang ganap na nagbagong kaluluwa na nagmumula sa hinaharap ay kilala bilang avatar. Ngunit hindi siya nagtatag ng anumang relihiyon. Natutunan ko ang mga sikretong ito mula sa avatar at pagkatapos ay sasabihin ko sa iyo. Ang lahat ng mga tagapagtatag ng lahat ng relihiyon ay nagmula lamang sa nakaraan, kung kaya't maaari mong mapansin ang lumang pananamit ng lahat ng mga tagasunod ng relihiyon kabilang ang Hindu, Kristiyano, Hudyo, Muslim, Budista at Jain, na sila ay nakadamit sa nakaraang estilo ng panahon ng kanilang tagapagtatag. Sa kasuotang iyon noong unang panahon, sinisikap nilang ituro sa kanilang mga tagapakinig ang tinatawag na kapaki-pakinabang na mga nakatagong bagay sa kanilang matatalinong kasulatan. Hindi ibig sabihin na sa pamamagitan ng paggamit ng mga lumang damit na iyon ay makakakuha ng kakaibang kaalaman o makapagsasabi ng isang bagay na hindi alam ng ibang tao o makakagabay sa landas ng denlok. Ngunit ang totoo ay walang ideya ang mga nagtatag ng relihiyong iyon tungkol sa mundo na gumagalaw sa paligid ng araw, ni na ang mundo ay bilog, ni ang distansya sa pagitan ng lupa at ng araw. Malayo para sa kanila na maunawaan ang tungkol sa Diyos na nasa gitna ng lupa. Kung wala silang ideya kung saan nanggaling ang mundong ito, paano nila pag-uusapan ang kanyang pagpaplano para sa hinaharap at kung ano ang gagawin sa oras na iyon? Sa pamamagitan nito ay malalaman mo kung paano naliligaw sa malalim na kamangmangan ang mundo ng mga relihiyon ngayon. Nakakatawa. Ang mga mangangaral ay nakasuot ng 1,000 taong gulang na istilong damit kasabay ng panunood ng mga video sa YouTube sa mga cellphone. Ang mga taong ito ay nabubuhay sa kasalukuyang mundo at sumusunod sa sistema ng 1,000 taong gulang. Walang hangganan ang kamangmangan, walang hangganan ang kahangalan, at sa ibabaw ng katigasan ng ulo ay walang limitasyon. Puro at pera lang ang gusto nila. Ang mga taong ito ay nagtulak sa mundo sa lubos na kalituhan. Iyon ang dahilan kung bakit kahit na pagkatapos na ipaliwanag ang 12 beses na kaalamang ito tungkol sa paglalakbay sa nakaraan at hinaharap, walang sinuman ang maaaring magbayad ng anumang pansin sa mga dekada. Kasabay nito, dapat nating makita ang magagandang bagay sa mga manunulat sa yugtong iyon ng ebolusyon. Nagkaroon sila ng hindi natitinag na pananampalataya sa Diyos, naniniwala sa langit, impyerno, masamang karma, mabuting karma, kaluluwa, moksha, samantalang tinawag ito ng ilan na langit o kaligtasan. Ipinakita nila ang kanilang damdamin sa pamamagitan ng pagsusulat ng napakaraming magagandang bagay tungkol sa Diyos tulad ng siya ay mabait, mahabagin, makapangyarihan sa lahat, alam sa lahat, gumagawa, matuwid, maninira ng masama, pinakamamahal, tagapagpalit ng swerte, tagatupad ng hiling, ama ng lahat, nagpapakain sa lahat, nagbibigay ng moksha, pangtanggal ng takot, pangtanggal ng malas, tagabigay ng kaligayahan at iba pa. Kahit na 1,170 bilyong milya ng mahabang landas na ito saan man mayroong Diyos, ang Diyos ay nananatiling isang misteryo para sa lahat ng paraan.
Ang pinakamagandang bagay tungkol sa mga manunulat sa yugtong iyon ng ebolusyon ay alam nila ang tungkol sa napakabuting kaluluwa na nagmumula sa langit, pinoprotektahan ang mabuti at sinisira ang masasama. Ngayon ang tanong ay paano nila nalaman ang tungkol sa pagdating ng banal na kaluluwa mula sa langit? Sagot, sa katunayan, ang ilan sa mga manunulat na ito ay mula sa nakaraang lupa kung saan nasaksihan na nila ang kaganapang ito. Ang paraan ng isang nabigong estudyante sa ika-negatibo 12 baitang ay nananatili sa mga bagong dating mula ika-negatibo 11 hanggang ika-negatibo 12 at naalala ang nakagawian ng klase na iyon. Naaalala ng mga nabigong estudyante ang nangyari sa oras ng pagsusulit sa huling pagkakataon. Sa parehong paraan sa simula ang mga manunulat na sumulat tungkol sa avatar ay ang mga tao mula sa nakaraang mundo na hindi maaaring magpatuloy sa oras dahil sa isang pagkakamali at sa makatuwid ay nanatili sa paglipas ng nakaraan. Hindi sila maaaring umunlad pa. Para sa ilang pagkakamali, hindi sila maaaring pumunta sa hinaharap, hindi maaaring umunlad sa Homo Maximus, hindi maaaring maging mga Diyos at nanatili dito. Mula sa panahon ng computer sila ay nahulog sa panahon ng bato. Mula sa ika-20 palapag ay bumagsak sila ng diretso sa unang palapag, kung saan nagkaroon sila ng kaunting memorya, tulad ng isang panaginip ng nakaraang gabi, ngunit hindi makapagsulat ng anuman dahil sa kakulangan ng pasilidad sa pagsusulat at hindi na bagong wika. At nang makahanap sila ng paraan para makapagsulat, ang kaganapang ito ay nakalimutan din tulad ng isang lumang panaginip. Pagkatapos nito, ang lahat ng mga manunulat ay nagsulat ng mga haka-haka na bagay anuman ang pumasok sa kanilang isipan at ginawa itong kawili-wili, nakakaaliw, lohikal na tunog, misteryoso, at ang mga darating na henerasyon ay patuloy na naniniwala sa kanila. Bagaman nakakita sila ng ilang mga libro at mga eskultura sa bagong lupa, ngunit hindi nila maisip kung saan galing, paano, kailan at kung sino ang maaaring nagdala sa kanila dito. Akala nila ang buong nakaraang mga insidente ay naganap sa mundong ito at sa orbit na ito lamang. Pagkaraan ng ilang oras, ang mga aklat na iyon ay naging alikabok at ang mga eskultura ay nanatiling misteryo magpakailanman. Ngunit ang panulat ng mga manunulat ay hindi tumitigil sa pagsusulat hanggang sa araw na ito at ngayon ang parehong mga kwento ay inilalahad sa mga advanced na paraan at libo-libong mga video ang ina-upload sa YouTube araw-araw. Sa ganitong paraan ang landas ng paglalakbay mula sa panahon ng bato hanggang sa panahon ng YouTube ay puno ng pagkamangha, romantiko, kagalakan, kakilakilabot at masakit. Ang mga nahulog ng diretsyo mula sa ika-20 palapag hanggang sa ibabang palapag ay higit na nakakaalam kaysa sa iba na nahahayag kapag dumating ang tiyak na oras para doon sa kalsada ng orbit na ito. Halimbawa, kapag ang lahat ay umabot sa ika-5 palapag, ang kanilang isipan ay agad na maunawaan ang lahat ng mga posibilidad sa ika-5 palapag. Bago ang sinuman ay makapagsimulang mag-isip tungkol sa isang bagay, sila ay makakamit dahil nakita na nila ang lahat ng mga bagay na iyon sa kanilang nakaraang buhay. Napag-aralan na nila ang mga bagay na iyon sa past life nila. Sila ay mabubuting tao sa nakalipas na lupa, ngunit dahil sa hindi pagsunod sa batas ng Diyos, ay hindi sila maaaring magpatuloy sa hinaharap at nanatili sa gusaling ito lamang kaya alam nilang pareho ang mga bagay na mangyayari sa palapag na ito ng gusaling ito anuman ang nangyari noong nakaraan. Lahat ng ibang tao ay itinuturing silang henyo. Karamihan sa mga taong ito ay nakakaipon ng napakalaking halaga ng pera sa pamamagitan ng pagpasok sa politika, batas, hudikatura, gobyerno, negosyo, agham at pananaliks. Kapag nakakita ka ng isang bilyonaryo, ay naisip mo kung paano nagsumikap, ako ay napakahirap at ang taong ito ay napakayaman. Ito ay kilala rin bilang ang karma ng nakaraang buhay. Kung alam mo ang tungkol sa tagumpay ni Nikola Tesla, dapat naisip mo, bakit at paano naiba ang kanyang isip? Paano siya makakaimbento ng alternatibong kasalukuyang sa kuryente? Bakit hindi magawa ng ibang tao iyon? Sagot, dahil taglay ni Nikola Tesla ang kaalamang iyon noong ika-18 siglo ng nakaraang daigdig. Tulad ng sinabi ko na sayo, tungkol sa mga katangian ng landas na ito na walang sinumang tao dito ang nakakaalam tungkol sa hinaharap o kung nasaan siya bago dumating sa katawan na ito. Kung siya ay isang dakilang kaluluwa tulad ni Adi Shankaracharya, isang negosyanteng tulad ni Elon Musk, mahusay na pinuno tulad ni Narendra Modi o siyentipiko tulad ni Nikola Tesla. Walang nakakaalam. Ang tanging tao na nakakaalam ng lihim na ito, na sa pamamagitan ng pagsunod sa batas ng kalikasan, ay pumasa sa pagsubok, ay ipinanganak sa langit, natutunan ang lahat tungkol sa sansinukob, at pagkatapos ay bumalik sa nakaraan.
O sabihin lang ang nagmula sa ikalawang orbit hanggang sa ikatlong orbit, o kahit na gawin itong mas simple at sabihin mula sa langit hanggang sa lupa. Pagkatapos sa orbit na ito, ang kanyang katawan ay gagawin mula sa mga kemikal ng mundong ito, katulad ng sa atin, ngunit ang kaluluwa ay magmumula sa langit. Ngunit ang tanong ay bakit ang isang tao ay darating mula sa advanced na mundo sa mundo ng mga relihiyon, kamangmangan at kaguluhan. Kung hihilingin ko sa iyo na iwanan ang lahat kasama ang iyong kotse, computer, naka-air condition na mamahaling bahay at pagkatapos ay bumalik 1,500 taon na ang nakaraan, magagawa mo ba? Ang pag-iisip pa lamang ng kasuklam-suklam na lugar na iyon sa landas ng oras ay matatakot ka at sasabihin, hindi. Ngunit kung ikaw ay isang napakamabait, pilantropo at kailangan mong pumunta para sa kapakanan ng iyong ina, ama at milyon-milyong naghihirap na tao, kung gayon maaari mong tanggapin ang nakatatakot na sakit. Sa parehong paraan ang isang tao mula sa planeta ng ganap na nagbagong mga kaluluwa ay kailangang mag-ipon ng lakas ng loob upang ituro ang mga lihim ng nakaraan at hinaharap sa mga ignorante na mga tao sa kalsadang ito. Dahil ang mga tao sa kalsadang ito ay ignorante pati na rin ang matigas ang ulo, fundamentalista, hindi matuwid, malupit at mapanganib, ngunit kailangan nilang malaman ang tungkol sa isang bagay ng madalian sa oras ng malaking lindol at pagbabago. Pagkarating dito ay mamamatay ang kanyang katawan at ang kaluluwa ay isisilang sa katawan ng tao. Matapos ipanganak sa katawan ng tao, makaramdam siya ng gutom, kakailanganin ng damit na isusuot, kakailanganin ng tirahan, banyo, kusina at lahat ng pangunahing pangangailangan ng tao upang mabuhay. Siya ay magiging lubhang matalino, ngunit walang makikinig sa kanya dahil walang nakakita, nakarinig o nakabasa tungkol sa hinaharap na landas kung saan ang mundo ay nagsilang ng bagong buwan at pagkatapos ay lumipat sa landas ng langit. Ang mga bagay na ito ay hindi nakasulat sa alinmang kasulatan at kahit na isinulat, ang mga ito ay hindi gaanong malinaw. Kaya, ang kanyang mga paliwanag tungkol sa paglalakbay sa hinaharap ay maituturing na kabaliwan, walang silbi o walang pakundangan. Bagamat walang nakakaalam tungkol sa nakaraan, ang mga mangangaral ay yaong mga nagsasaulo ng mga kwento mula sa mga banal na kasulatan, nangangaral sa publiko at ang mga nakikinig ay nagtitiwala sa kanila na marahil ay nagsasabi siya ng katotohanan tulad ng nakasulat sa mga banal na kasulatan. Si Nikola Tesla ay hindi pumunta sa hinaharap, ngunit mayroon siyang ganap na kaalaman sa kung paano maaaring gawin ang kuryente sa mundong ito ng mga tao. Kinailangan ng ilang taon ng pagsusumikap upang lumitaw. Ngunit alam ng kanyang konsensya na hindi lamang ito posible, ngunit ito ay magiging eksakto tulad ng alam ko tungkol sa nakakaalam ng mga nakaraang hinaharap na mga landas na balang araw ay maunawaan ng mga tao, kaya naman sa loob ng mga dekada, patuloy kong ginagawa ito, dahil maya-maya ay kailangang lumitaw ang katotohanan. Kung si Elon Musk ay umusad ng kaunti mula sa kasalukuyan, pumunta sa hinaharap at pinanood ang pagsilang ng buwan, mula sa sinapupunan ng lupa at pagkatapos ay umunlad sa panahon, pagkatapos ay bumalik sa lugar na ito, na ipaliwanag niya sana ang lahat ng mga sikretong iyon. Ngunit hindi niya maitawid ang pader ng katotohanan at iyon ang dahilan kung bakit alam niya ang anumang bagay tungkol sa pinagmulan ng buwan. Ang nagsabi sa akin ng mga lihim ng paglalakbay sa nakaraan at hinaharap ay isang karaniwang tao lamang tulad mo at sa akin. Ngunit siya ang pinakadalisay na kaluluwa ng sansinukob. Walang sinuman sa mundo na kasing dakila niya. Ito ang nag-iisang kaluluwa na sumunod sa batas ng kalikasan at pagkatapos ay nagmula sa hinaharap hanggang sa mundong ito. Lahat ng iba pang mga taong henyo ay sumuway sa batas ng kalikasan sa pamamagitan ng pagiging walang utang na loob sa kanilang ina at pagkatapos ay isinilang silang muli sa mundong ito. Kaya naman sinusunod pa rin nila ang kanilang mga mangmang na relihiyon noong panahong iyon. Ang lahat ng mga taong ito na makikita mo sa sinaunang mga damit, lalo na ang mga pinuno ng relihiyon na nagsasabing sila ay matibay, ay halos parehong mga tao. Ang kanilang mga mata ay hindi bukas sa oras na iyon at hindi bukas ngayon. Hardcore sila noon at hardcore na ngayon. Ang relihiyosong aklat na pinaniniwalaan nila noong panahong iyon, hanggang ngayon ay pinaniniwalaan pa rin nila. Pumunta sila rito pagkatapos magtaksil sa kanilang ina, kaya't kahit naubusin ang mga pagkain ginawa ng nanay na ito, maaari silang maging hindi tapat muli. Kahit naubusin ang produktong pagkain ng nanay na ito, maaaring hindi sila maging mabait sa mga anak ng inang ito. Ito ay katulad ng maraming ibang relihiyon na naninirahan sa India na hindi itinuturing ang India bilang kanilang inang bayan kahit na pagkatapos kumain ng pagkain mula sa lupain iyon.
Ang kawalan ng katapatan ay nasa kanilang mga gene. May isang ospital na ilang yarda lamang mula sa aking bahay sa Nuida. Nang maglaon ay nabalitaan na ang ilang mga doktor ay nagpapakalma sa kanilang mga pasyente at ninanakaw ang kanilang mga bato upang ibenta. Mayroong 1,000 hindi makataong mga halimbawa tulad nito. Ang mga gumagawa ng ganitong uri ng mga bagay ay naging hindi tapat sa kanilang sariling ina at mga anak ng ibang ina. Mga alien sila. Sila ay nasa katawan ng tao. Ngunit palagi nilang dinadaya ang kalikasan mula noong nakaraan at hanggang ngayon. Ang mga taong ito ay hindi nanatili sa oras at binaya ang kalikasan. Sa makatuwid, sila ay isinilang sa daang ito ng mga paghihirap kahit na sila ay mas matanda sa edad kaysa sa mga karaniwang tao. Matatagpuan ang mga ito sa pananamit ng mga maulabi, padari, pari, sadhos, santo, mahatma, gayon din sa anyo ng mga negosyante, politiko, hukom at siyentipiko. Sa makatuwid, huwag kailanman pumunta sa nakaraan sa pamamagitan ng pag-iwan sa iyong ina at pagdaraya sa kalikasan. Ngunit tulad ng ipinaliwanag ko kanina, ang pinakalihim na bagay dito ay walang tao na nakakaalam kung ano ang mangyayari sa kanya sa hinaharap at kung ano ang nangyari bago makuha ang katawan na ito. Kahit na ang pinakabanal na santo sa kasaysayan ng siglo ay hindi alam ang dalawang bagay na ito. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga taong masasama ang loob ay hindi nakikinabang sa lihim na ito samantalang ang mabubuting kaluluwa ay patuloy na gumagawa ng mabubuting bagay. Ngayon ang malaking tanong ay kung walang nakakaalam tungkol sa lihim ng hinaharap, kung gayon paano makikilala ang isa na darating mula sa hinaharap upang magsabi ng katotohanan. Kung gayon ang sinumang tao ay maaaring mag-angkin na siya ay Diyos at siya ay nagmula sa langit at lahat ng iba ay maniniwala sa Kanya. Kung gayon maaari bang ipahayag ng sinuman ang kanyang sarili na alam ang matinding nakaraan at hinaharap o may espesyal na kaugnayan sa Diyos o tagapagbigay ng moksha? Ang sagot ay magagawa iyon ng mga tao, nagawa na ng mga tao, ginagawa iyon ng mga tao, at lahat ng tao ay naniwala sa kanila at ang sistemang ito ay magpapatuloy sa orbit na ito. Sila ay matatandang tao ng ibang mundo, ang kanilang katawan ay ginawa mula sa earth na ito. Ngunit ang kaluluwa ay mula sa ibang planeta. Kung sila ay nasa larangan ng relihiyon, sila ay bihasa sa pagkontrol sa pag-iisip ng mga tao. Sila ay may mahusay na pagsasalita. Sila ay dalubhasa sa pagsasalita at alam nila ang isip ng mga tao, kaya't magtipon ng mga tagasunod at mamuhay ng isang hari. Ang mga taong ito ay nasa bawat relihiyon at sa bawat probinsya. Kabilang sa kanila ay may tumawag sa kanyang sarili na Diyos, samantalang ang iba ay nag-aangking espesyal na ahente ng Diyos. Alam nila kung paano mag-ipon ng napakalaking halaga ng kayamanan at kung paano tamasahin iyon. Ito ang nangyayari sa orbit na ito. Part 3, History of our Earth on this time orbit and cycle of an era. Marami ka nang alam tungkol sa nakaraan ng mundong ito dahil ang mga pangyayaring iyon ay nakasulat sa anyo ng kasaysayan. Bagamat napakaraming pangyayari ang nabaluktot at nabago habang ang mga manunulat ay nasa ilalim ng panggigipit ng mayayamang tao, maraming bagay ang tama tulad ng panahon ng bato, panahon ng bakal, panahon ng copper, panahon ng mughal, pagtuklas sa Amerika, malawakang pagkawasak ng mga pulang Indian, takot sa pamamagitan ng mughals, panahon ng bahakti hanggang sa mga pangyayari sa kasalukuyang panahon. O kahit wala ka, kailangan pumunta sa ganoong kalayuan, halos maalala mo ang nangyari sa iyong sarili noong 1 buwan o 1 taon na ang nakalipas o kung paano ang iyong buhay mula nang ipanganak. Ngunit ang hindi mo alam ay ang hinaharap, maging iyon man ang iyong sariling hinaharap o hinaharap ng mundo. Ngunit sa sandaling sabihin ko sa iyo ang tungkol sa agham ng pagpunta sa nakaraan, makikita mo rin ang maraming hindi kilalang mga bagay. Gayunpaman, ito ay depende sa kapasidad ng iyong isip, kung magkano ang maaari mong kunin at kung magkano ang maaari mong ilaman. Sa nakaraang landas, samantalang sa isang panig ay makikita mo ang mga taong bulag na sumusunod sa mga banal na kasulatan, ngunit lumilikha ng nakakatakot na mga sitwasyon kabilang ang malawakang pagpatay, kaguluhan sa paligid, ngunit sa kabilang panig ay makikita mo ang mabubuting tao tulad ng mga artista, musikero, makata, santo, philanthropist, deist, humanist, inventor, God-loving, respecting women at iba pa. Ang mabubuting tao ay maaaring mga tagasunod ng mga banal na kasulatan o hindi. Ngunit ang pinaka-nakakagulat na bagay na mapapansin mo ay ang walang tigil na alitan, kapighatian, labanan, awayan, hukuman, hustisya, kawalang katarungan,
protesta at pakikibaka na nagpapatuloy sa buong landas ng 1,170 bilyong milya. Matapos makumpleto ang paglalakbay, mapapansin mo sa buong landas na hindi tumigil ang pakikibaka. Lumipas ang maraming henerasyon, ngunit nagpatuloy ang labanan at patuloy pa rin. Walang nagpahinga sa away kahit saan. Sa sandaling naisip ng tao, natatalikuran niya ang lahat at pumunta sa Haridwar o magreretiro. Pagkatapos ay napansin niyang isang bagong uri ng pakikibaka ang naghihintay doon para sa kanya. Kung ang isang tao ay sawa na sa mga paghihirap at nagpakamatay, kaagad pagkatapos umalis sa katawan ay nakita niya ang isang bagong uri ng problema na naghihintay na tanggapin siya sa susunod na pinto. Pagkatapos ay makikita mo na walang ganoong bagay na tinatawag na iba sa kabila ng kalsada. Ang mga problemang ito ay hindi nag-iwan ng isang tao na tinalikuran ang lahat at nagpunta sa isang monasteryo upang mabuhay sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Pagkatapos ang tanong ay darating sa iyong isip pagkatapos ng lahat, sa landas na ito ng 1,170 bilyong milya, mayroong away at mga problema. Kung gayon ano ang layunin ng mga salungatan at walang katapusang mga problema. Sa kasamaang palad, hindi mo maintindihan ang sagot sa tanong na ito dahil nakaraan ka lang at hindi ka pa napunta sa hinaharap. Hindi mo nakuha ang karunungan ng omniscience mula sa sansinukob na ito ay makukuha lamang sa pamamagitan ng pagpunta sa hinaharap. Sa makatuwid, kung gusto mong malaman ang sagot sa mga tanong na ito, maging isang mabuting tao at pumunta doon o kung nais mong malaman ito sa mismong buhay na ito, humanap ng isang tao na nakarating na sa hinaharap at pagkatapos ay bumalik sa mundong ito. Gayunpaman, sa sandaling lumabas ka upang hanapin ang gayong tao, makikita mo ang libu-libong mga ngaral, guro, espiritista na nag-aangkin na sila ang iyong hinahanap. Sa dituwirang paraan, aangkinin nila na sila ay isang uri ng omniscient at alam nila ang dahilan ng walang katapusang pakikibaka na ito, pati na rin kung ano ang dapat mong gawin upang makaalis dito. Lahat ng mga mapagpanggap at masasamang iyon ay nagbukas ng kanilang mga tindahan para sa mga taong mapamahiin. Magkakaroon sila ng maraming kaakit-akit na mga sagot, ngunit ang tamang sagot ay hindi mahahanap dahil wala sa mga iyon ang naririto mula sa hinaharap, ang langit. Kaya, ang pinakamahusay na paraan ay pumunta doon ng mag-isa at maranasan ito. Kakulangan ng kaalaman sa hinaharap ang pangunahing dahilan kung bakit hindi maintindihan ng mga tao ang katotohanang ipinaliwanag nitong nag-iisang kaluluwang dumating dito mula sa langit. Sa makatuwid, hindi magagawa ng mga tao ang tama. Kung maniniwala o maiintindihan ang mga tao, mapipilitan silang bigyan siya ng hindi bababa sa 10 Nobel Prize para sa pagpuno ng puwang sa lahat ng mga pagtuklas sa huling 200 taon at pagbubunyag ng hinaharap na pagpaplano ng Earth Mother. Tulad ng unang premyo ay ibibigay para sa pagtuklas ng enerhiya na ginagawa ng friction ng core at ng Earth. Pangalawa ay ibibigay para sa ang Earth ang nagdala sa atin dito mula sa Plutonian orbit. Ang ikatlo ay para sa pagtuklas ng gravity. Ang ikaapat ay para sa kung bakit ang mga dine ay umiikot. Ang ikalima ay para sa pinagmulan ng solar system. Ang ika-6 ay para sa lava earthquake at mga bulkan. Ang ika-7 ay para sa pinagmulan ng buwan. Ang ika-8 ay para sa paglipat ng lupa sa pangalawang orbit. Ang ika-9 ay para sa Mars na magiging bagong lupa. Ang ika-10 ay para sa kapayapaan sa halip na digmaan sa pamamagitan ng pagbibigay ng tunay na edukasyon. Sa ganitong paraan ang listahan ng mga natuklasan ay mahaba. Kaya nga hindi natin maintindihan kung ano ang mangyayari sa hinaharap, ngunit dito natin pinag-uusapan ang pagpunta sa nakaraang landas na napakadali. Sa orbit na ito ay nangangaral ang mga nag-aangking nakakaalam ng nakaraan. Hindi man lang nila naiintindihan ang tungkol sa nakalipas na kasaysayan ng kanilang mga banal na kasulatan. Ibig sabihin, kapag sinabi nilang ganito at ganyan ang nangyari 5,000 taon na ang nakalilipas, 10,000 taon na ang nakalilipas, o 15,000 taon na ang nakararaan. Kalimutan ang tungkol sa 10,000 taon na ang nakakaraan. Tanungin lamang sila kung nasaan ang mundong ito 1 oras na ang nakalipas, wala sa kanila ang makakasagot. Sa totoo lang ang isang sobrang matalino, sinungaling o isang baliw na tao lamang ang magsasalita tungkol sa isang bagay na hindi niya alam at ang kanyang mga tagasunod ay magiging isang katulad na kategorya ng mga tao. Ngunit para patunayan ang kanilang pahayag, sinisikap nilang suportahan ang mga kasulatan, ang katotohanang ipinaliwanag ko na. Sa pangkalahatan, ito ay walang iba kundi isang psychotic insanity. Kahit na ang ilang mga mangangaral ay may mabuting puso at sila ay may pag-ibig sa Diyos, ngunit hindi nila alam ang nakaraan kung kailan nagbago ang panahon.
Wala sa kanila ang maaaring magkaroon ng kaalaman sa mga pangyayari 5,000 taon na ang nakalilipas o 15,000 taon na ang nakalilipas, gayon din hindi sila maaaring magkaroon ng kaalaman tungkol sa hinaharap dahil walang mga tauhan ng relihiyon ang bumalik dito mula sa hinaharap na landas. Bagamat maraming mga tagasunod ng relihiyon ang may hindi pagkakaunawaan na ang nagtatag ng kanilang relihiyon, ay dumating dito mula sa hinaharap na landas upang sabihin sa kanila ang mga lihim ng tunay na landas, ngunit iyon ay isang misteryo para sa nagtatag at mga tagasunod. Kung siya ay nanggaling sa hinaharap na landas noon ay malalaman niya ang distansya sa pagitan ng araw at lupa, malalaman niya ang mga lihim ng pinagmulan ng buwan pati na rin ang daan-daang iba pang mga lihim. Sa makatuwid, hindi siya isang tao mula sa hinaharap, iyon ay langit. Iyon ang dahilan kung bakit maaari mong alisin ang pagkalito sa iyong isip. Ngayon ay inalis ko na ang kalituhan tungkol sa mga banal na kasulatan, ang kalituhan tungkol sa mga nagtatag ng mga relihiyon, at ang kalituhan tungkol sa mga relihiyosong mga ngaral. Ngayon sasabihin ko sa iyo kung paano pumunta sa nakaraan at sa hinaharap at kung ano ang batas ng inang kalikasan. Iyon ay kung saan ka dapat pumunta at kung saan ka hindi dapat pumunta. Una hayaan mo akong bigyan ka ng isang maliit na halimbawa. Kung ang tatlong tren ay tumatakbo sa parehong bilis sa 10 milya ang layo at ikaw ay nakasakay sa gitna. Ngayon kung gusto mong pumunta sa susunod na tren o sa tren sa likod, kung gayon paano ka pupunta at kung ano ang mga kahihinatnan nito. Ang unang tanong ay bakit ka pupunta? Ang isa sa mga sagot ay maaaring dahil ang ilang mga eksperto ay nagsimula ng madama na may ilang mga kakaibang bagay na nangyayari sa iyong tren na hindi pa nangyari dati. Hindi nila ito maintindihan at mayroon silang ilang mga pagdududa na ang tren na ito ay maaaring masunog o maaaring mauwi sa ilang nakamamatay na aksidente. Natatakot silang sabihin ito sa lahat ng ibang pasahero dahil kung hindi ay matatakot ang pangkalahatang publiko at magkakaroon ng panik. Ngayon, ang mga taong natatakot na ito ay hindi nanggaling sa hinaharap kaya hindi nila maipaliwanag kung ano ang nangyayari at kung ano ang dapat gawin. Ngunit mayroon silang ideya na umalis sa mundo sa pamamagitan ng paglipad sa isang spacecraft at pumunta sa kalawakan upang maligtas. Ito ay isang napakamahal na proseso kung kaya't nadarama ang bentahe ng sitwasyon na iniisip ng ilang mga oportunista na gawin itong isang malaking negosyo dahil maraming tao ang may masyadong maraming pera at kaya nila ito. Ngayon ay maraming mga katanungan na may kaugnayan sa kung ano ang mangyayari pagkatapos iwanan ang ina at maabot ang kalawakan gamit ang isang spacecraft. Imposibleng mahanap ang mga sagot sa mga tanong na ito para sa kanilang sarili o sa kanilang mga gabay sa relihiyon. Ito rin ay ipapaliwanag ko dito. Bahagi 4, mayroong 4 na pamamaraan ng pagpunta sa nakaraan. 1. Ang una, para dito kailangan mong magkaroon ng kaalaman sa maraming bagay. Gaya ng distansya sa pagitan ng araw at Earth, ang bilis ng mundo sa orbit nito, ang bilis at direksyon ng mundo sa axis nito, direksyon ng North Pole at South Pole, latitude at longitude, gravity at pagkatapos ay dapat malaman kung alin landas na pinanggalingan ng daigdig at sa pagitan ng longitude at latitude kung saan eksakto ang direksyon na harap sa oras ng pag-alis sa Earth at iba pa. Pagkatapos ay gagawa ka ng parang robot na walang driver na spacecraft na dapat palaging maglakbay sa isang direksyon ng bilyon-bilyong milya. Sapagkat habang nakasakay dito, sa sandaling magsimula kang lumipas ang iyong edad ay magsisimulang lumiit at pagkatapos ng bilyon-bilyong milya ang katawan mo ay mawawala at pagkatapos ay ikaw ay nasa isang bagong katawan na babalik mula sa dati hanggang sa pagkabata at pagkatapos ng ilang oras na iyon. Mawawala din ang katawan. Ang prosesong ito ng pagtanda hanggang pagkabata ay magpapatuloy sa maraming katawan. Sa ganitong paraan kapag nagpunta ka ng bilyon-bilyong milya, pagkatapos ng humigit kumulang 1,300 taon makikita mo ang Adi Shankaracharya depende sa kung saang latitude at longitude ka pupunta. Ipagpatuloy mo ang pagpunta pagkatapos ay gagawin mo. Makilala ang lahat ng mga pantas, rishis, mahatmas na sumulat ng mga banal na kasulatang ito. Sa ganitong paraan, sa pagdaan sa napakaraming katawan, ay darating ka sa yugto ng primitive na tao sa isang unggoy. Pagkatapos ay darating ang isang sandali na hindi ka makakausad dahil lahat ng mga planeta ng solar system ay kikiligin doon. Iyon ay tinatawag na excited na estado ng solar system. Saka ka tumigil dyan. At kapag dumating ang bagong lupa doon ay ibabalik ka niya rito. Habang bumabalik ito ay 1,170 bilyong milya ang landas kaya aabutin ka ng 20 hanggang 25
daang taon bago makarating dito. Dalawa, ang pangalawang pamamaraan ay lumipad ka ng SpaceX at dumaong sa Mars. Upang makapunta sa Mars sa pamamagitan ng paglipad na yon, maaari kang mag-apply sa NASA, SpaceX o iba pang ahensya ng mga nagtatrabaho na dito. Ang lahat ng impormasyon ay maaaring makuha mula sa kanilang mga website upang mag-apply. Ano man ang mga kinakailangan ay maaari nilang sabihin sa iyo, kasama ang iyong kalusugan at gastos nito. Tulad ng naipaliwanag ko na ang Mars ay handa ng lumipat sa orbit na ito ng Earth at sa sandaling dumating sa bahay ng lupa, siya ay magiging isang bagong lupa at pagkatapos ay sa bagong lupa ay magsisimula kang mag-evolve mula sa isang uod sa isang unggoy sa Neanderthal sa primitive na tao sa tao at iba pa. Pagkatapos na dumaan sa ilang mga katawan at bilyon-bilyong milya ng paglalakbay ay magagawa mong matugunan ang Adi Shankaracharya depende sa kung aling latitude at longitude ang iyong pupuntahan. Makakaharap mo muli ang lahat ng iyong mga mahal sa buhay at ang mga namatay sa nakaraan. Kahit na ito ay labag din sa batas ng kalikasan, ngunit kung ikaw ay nagpasya na pumunta doon ito ay ganap na iyong pinili. Ngunit kung pupunta ka roon, gusto kong mapagpakumbaba na hilingin sa iyo na siguraduhin dalhin mo ang mga Biblia, Koran, Mahabharata at Vedas sa iyong bag. Kung maaari, kumuha din ng ilang nililok na bato o metal dahil sa oras na maging unggoy ka sa Neanderthal sa primitive na tao sa tao lahat ng papel na librong ito ay magiging alikabok. Kumuha din ng ilang impormasyon tungkol sa pinakadakilang kaluluwa na nagpaliwanag sa pinakadakilang lihim na ito ng universo, upang malaman ng mga tao sa mundong iyon na ang pinakadakilang kaluluwa ay pumupunta sa lupa mula sa langit upang protektahan ang mabubuting tao. Sa pag-asang ito ang ibang mga tao sa mundong iyon ay magpapalipas ng kanilang oras ng mapayapa at magtatayo ng mga simbahan at templo at manalangin para sa kaluluwang ito na muling dumating. Dahil sa lahat ng paraan mula sa simula hanggang sa wakas ang masakit na landas na iyon ay magkakaroon lamang ng isang pag-asa at iyon ay ang pagdating ng banal na kaluluwang ito na may mabuting balita para sa mabubuting tao. Ang pangatlong pamamaraan ay madali din. Naunawaan na ng maraming tao ang kalahati nito at ipapaliwanag ko ang iba. Napagtanto na ng maraming tao na ang mundong ito ay magkakaroon ng kabuluhan. Bagaman ito ay isang malaking milestone para sa kanila na maunawaan kung ano ang mangyayari, ngunit isinasaalang-alang nila ang pagpaplanong lumipad patungo sa kalawakan gamit ang isang spacecraft. Kung nagpasya kang sumali sa kanila, maaari kong sabihin sa iyo kung ano ang susunod na gagawin. Una sa lahat, dapat mong tiyakin na mayroon ka ng lahat ng kinakailangang bagay upang manatiling buhay, tulad ng pagkain, tubig, oxygen recycling o reproducing system. Dahil pagkatapos na iwan ang inang ito ay wala ng ina na magbibigay sa iyo ng mga bagay na ito. Pagkatapos nito, maraming mga lupa sa sansinukob na ito kung saan ang atmosfera ay medyo katulad ng mundong ito. Ang kapaligirang iyon ay maaaring hindi angkop para sa iyong katawan. Para dyan kailangan mong lumabas sa solar system na ito at pumasok sa ibang solar system. Malapit nang tumanda ang katawan mo tapos wala ng nanay na magbibigay sa iyo ng bagong katawan. Kaya, upang mabuhay ng mas matagal, maaari mong nakawin ang mga eroplano ng planetang iyon at palitan ang mga bahagi ng katawan ng kanilang pasahero ng sa iyo. Tulad ng noong 2014 na Malaysia Airline 370 na eroplano ay nawala, sa parehong paraan ang 2014 na taong gulang na mga tao sa mga lupang iyon ay hindi malalaman kung ano ang nangyari sa kanilang eroplano at sa mga pasahero nito. Dahil kung niloko mo ang sarili mong ina ay maaari kang gumawa ng anumang karumal-dumal na kasalanan. Mahahanap mo ang mga lupa sa pamamagitan ng teleskopyo ng Hubble. Sa lalong madaling panahon, matututunan mo ito dahil ang iyong mga siyentipiko ay nagsimula ng magtrabaho sa direksyon na ito. Maaari kang pumunta doon o maaari kang manatili sa espasyo lamang. Sa lalong madaling panahon ang mundong ito ay lilipat sa pangalawang orbit. Ang Mars ay darating dito upang maging bagong lupa. Pagkatapos ay makakarating ka sa bagong lupang iyon. Habang ginagawa ang kasalanang ito, maaari mo pa ring dalhin ang Vedas, Biblia, Quran at Mahabharata. Sa sandaling dumaong ang iyong sasakyan sa bagong lupang iyon, ikaw ay magiging isang unggoy sa isang Neanderthal sa primitive na tao sa Homo sapiens. Sa takdang panahon, makikilala mo si Adi Shankaracharya at makikilala mo ang lahat ng iyong mga mahal sa buhay na namatay na. Makakatagpo ka rin ng maraming natural na sakuna, mapangahas na aksidente tulad ng World Trade Center
at pati na rin ang mapangwasak na pag-iisip ng mga huwad na tao. Ngunit ang bilyon-bilyong milyang paglalakbay na ito ay masyadong mahaba dahil ang bagong lupa ay kailangang kumpletuhin ang 20 hanggang 25 daang pag-ikot sa paligid ng araw upang makarating dito. Ang pang-apat na pamamaraan ay masyadong madali. Huwag pansinin ang mundong ito at sabihin, wala siya. Huwag pansinin ang makapangyarihang Diyos sa kanyang gitna at sabihin, hindi iyan totoo. Huwag mo akong ituring na iyong guro at sabihin, ang aking guro ay matalino. Huwag tanggapin ang makapangyarihang kaluluwang ito na nagmula sa hinaharap, ang langit, at magsalita ng masama tungkol sa aming apat. Sa sandaling tumanggi kang tanggapin ang apat na ito, otomatiko kang nagiging tagasunod ng mali. Pagkatapos atomically maniniwala ka sa mga huwad na ito. Maniniwala ka sa mga relihiyong ito na walang kamalayan sa batas ng kalikasan. Maniniwala ka sa mga guro na masyadong abala sa paggawa ng pera. Kung gayon ikaw ay magiging isang angkop na tao upang manatili sa landas ng nakaraan. Sa iyong sariling kagustuhan at hiling ay tinanggihan mo ang hinaharap na landas at tinanggap ang nakaraan. Sa ngayon dapat mong malaman na ang hinaharap na landas ay ang landas ng mga Diyos at ang nakaraang landas ay ang landas ng mga demonyo. Hindi ka maaaring nasa magkabilang panig. Dapat ay nasa panig ka ng earth o mga relihiyon. Isipin ito tulad ng malaking estatwa ng pag-ikot ng karagatan sa Thailand, Suvarnabhumi International Airport kung saan ang isang panig ay ang mga demonyo at ang kabilang panig ay ang mga Diyos. Dapat kang pumunta sa isang panig ay Diyos o mga demonyo, lupa o relihiyon, katotohanan o mali, nakaraan o hinaharap. Hindi ka maaaring sumamba sa isang hangal na guro at kasabay nito ay sinasabing mayroon kang pananampalataya kay Mahesh Shastri. Maaari kang pumanig sa katotohanan o sa mali. Sa sandaling pumanig ka sa kasinungalingan, otomatiko kang mapupunta sa nakaraan. Dahil ang hindi naniniwala sa kabutihan ng ina, hindi tumatanggap ng mga tunay na bagay, sumusuporta sa kasinungalingan at isang mapagkunwari, mob mentality, tagasunod ng mga sikat na guro, mananampalataya sa mangmang na mga kasulatan at pabaya, ang taong iyon ay naiwan ng inang kalikasang ito upang maituro ng maayos. Gayunpaman, ang mundong ito ay hindi maaaring dalhin ang isang hangal, mayabang, mapanlinlang, walang utang na loob na tao sa mundo ng hinaharap na kilala bilang satyalok o ang mundo ng katotohanan dahil ang kakulangan ng katotohanan sa kanyang mga dina ay hindi niya makatawid sa pader ng katotohanan at mananatili sa landas na ito ng nakaraan lamang. Ang universo na ito ay nakakomputer ng sistema ng paghatol at ebolusyon. Part 5, Advantage at Disadvantage ng paglalakbay sa nakaraan. Advantage. Dahil sa bagong lupa, ikaw ay magiging mas matanda at mas matured kaysa sa iba, tulad ng nakita mo ang lahat dito, tungkol sa kung saan ang mga taong iyon ay walang anumang palatandaan, kahit na sa kanilang mga pangarap. Halimbawa, kung marunong kang mag-compose ng musika, mauuna ka sa lahat ng musikero at maaaring sorpresahin sila ng iyong pagganap. Kung marunong kang gumawa ng mga damit, maaari kang maging inventor doon. Kung isa kang tagapagtaguyod, maaari mong maimpluwensyahan ang mga tao sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanila ng iyong mga bagong nakakagulat na ideya para mapahusay ang mga batas. Kung ikaw ay isang mahusay na relihiyosong guro, kung gayon maaari kang gumawa ng maraming tagasunod doon. Kaya, palagi kang mauna sa iyong larangan. Maaari kang maging tagapagtatag ng relihiyon o kulto. Maaari kang maging isang manunulat ng mga banal na kasulatan. Maaari kang magturo ng mga bagong pamamaraan tungkol sa pagsasaka ng baka, paggawa ng mas magandang bahay kaysa sa mga kuweba at kubo, paggawa ng magagandang sandata, pagtatayo ng mga kuta, paggalugad sa mga kontinente tulad ng Amerika, pag-imbento ng electronics at iba pa. Tulad nito, maaari kang gumawa ng libo-libong mga kamangha-manghang bagay doon. Maaari mong kumpletuhin ang anumang bagong gawain bago ito pumasok sa kanilang isipan. Ngayon, kapag ginawa mo ang mga ganitong uri ng trabaho, ay kikita ka ng maraming pera pagkatapos ay masisiyahan ka sa buhay gamit ang perang iyon. Maaari mong alipinin ang mga tao doon at pamunuan sila. Makikinig sila sa iyo. Ituturing ka nilang Diyos. Walang imitasyong bilang ng mga tao ang walang sawang magtatrabaho para sa iyo araw at gabi upang matupad ang iyong pangarap at gagawin ang anumang sasabihin mo. Mga disadvantages. Ang kawalan ay kailangan mong gumastos ng higit sa 2,000 taon upang makumpleto ang paglalakbay na ito ng higit sa 1,100 bilyong milya.
Sa landas na ito araw-araw ay may bagong hamon sa buong paglalakbay kung saan hindi mo matatakasan ang iyong sarili. Kung mayroong isang sakit sa isang lugar, kung gayon mayroong isa pang sakit sa susunod na hakbang, kaya ang buong landas ay puno ng mga sakit. Sa isang lugar ay may kanser, pagkatapos ay sa susunod ay may isa pang sakit na walang lunas. Kung may gutom sa isang lugar, may epidemya sa susunod. Kapag tapos ka na sa tagutom pagkatapos ay may pandemic. Tapos ka na sa isang mapanganib na lalaki, tapos mas delikado ang susunod na naghihintay lang sa'yo. Ang buong landas ay puno ng mga mapanganib na politiko, mapanganib na relihiyon, mapanganib na mga lider ng relihiyon, mapanganib na mga negosyante, at mapanganib na mga siyentipiko. Kaya naman all the way ay puro away, digmaan, dakilang digmaan at maging world war. May mga relihiyon na nagpapalaganap ng puot sa mga tao, at sa mga relihiyon ay may mga away at away. Samantalang sa simula ay ginagamit ang mga bato para sa mga laban, ngunit sa unahan ay makikita mo ang mas advanced na mga armas para sa malawakang pagkawasa. Samantalang makikita mo ang mga kuweba at kubo sa simula, ngunit sa unahan ay makikita mo ang daan o daang 50 palapag na mga gusali. Kahit gaano pa kalaki ang pag-unlad, ngunit ang takot ay mananatili sa iyong isipan sa lahat ng oras dahil ang buong landas ay puno ng mga bagay tulad ng pagdaraya, pagtataksil, kasinungalingan, panlilinlang, panloloko, puot, kamangmangan, pagmamataas, kaakuhan, pagnanakaw at kawalan ng katapatan. Higit pa rito ay magkakaroon ng hindi mabilang na mga natural na sakuna tulad ng lindol, baha, tagtuyot, aksidente sa kalsada at pagkatapos ang pinakanakakatakot ay ang kamatayan na hindi mo matatakasan. Iyon ang dahilan kung bakit palagi kang matatakot sa lahat ng paraan na hindi alam kung ano ang maaaring mangyari sa susunod. Kahit na sinabi ko na sa iyo na sa buong landas ay walang makakaalam kung ano ang mangyayari bukas kaya magkakaroon ng bagong nakakagulat na eksena sa bawat bagong hakbang. Ang pinaka nakakatakot ay kapag umalis ka sa isang katawan dahil hindi mo malalaman kung ano ang mangyayari sa iyo pagkatapos ng kamatayan. Part 6. Bakit kailangan mong tahakin ang rutang iyon? Bagamat gagawin mo iyan anuman ang pagpapasya ng iyong konsensya, ngunit dahil sinabi ko sa iyo ang tungkol sa 4 na pamamaraan ng pagpunta sa nakaraan, kaya tungkulin kong sabihin sa iyo na ang pagbabalik sa nakaraan ay labag sa batas ng kalikasan dito. San sinuko, wala pang parusa para sa paglabag sa batas na ito, sa pamamagitan ng pagpunta sa iyo sa masakit na landas na ito, na ang lupa ay patuloy na magtuturo sa iyo na hindi na muling gagawa ng gayong kawalan ng utang na loob sa iyong ina. Ito ay hindi lamang isang pagkakamali, ngunit ito ay isang hindi mapapatawad na kasalanan. Para lamang matutunan ito, ang isa ay dapat maglakbay ng bilyon-bilyong milya ng mahabang landas na tumatagal ng higit sa 2,000 taon, samantalang ang paglalakbay na 67,000 milya ay nakumpleto sa loob lamang ng isang oras. Ito ay isang bilangguan kung saan kailangan mong patuloy na maglakad at maglakad ng walang tigil. Upang malaman ang isang maliit na bagay na ang mundong ito ay bilog at ang paggalaw nito sa paligid ng araw ay aabutin ka ng daan-daang taon. Sa sandaling iwan mo ang iyong ina at pumasok sa nakaraan, ay nakakakuha ka ng tatak ng pagiging walang utang na loob sa iyong ina. Ang inang nagsilang sayo, nagpakain at nagpalaki sayo, nagbigay ng damit, bahay, tubig, hangin, at wala kang ideya mula sa pagsilang hanggang ngayon kung gaano karaming mga bagay ang kanyang naibigay, ngunit ngayon ay nagpasya kang iwanan siya. Ito ay ganap na iyong sariling desisyon. Isa pa, ang ama na nasa puso ng inang ito ay patuloy na nagbigay sa iyo ng lakas upang mabuhay ka. Ipinagpatuloy niya ang pagbomba ng iyong puso at binigyan ka ng hindi mabilang na mga bagay tulad ng liwanag, kuryente, paglaki ng mga gulay, mga puno ng prutas upang maghanda ng pagkain at iba pa. Ngunit ngayon kung tatanggihan mo siyang tanggapin, iyon ang magiging desisyon mo. Ang Diyos na ito ay hindi nagpaparusa sa sinuman. Ang pagtanggap ng parusa ay sariling desisyon ng tao. Oo, kapag hindi na matiis ang sakit, nananalangin siya na sana ay mabawasan ng Diyos ang ilang kirot. Oo, totoo na kayang bawasan o alisin ng Diyos ang sakit. Ngunit upang mapuksa ito mula sa ugat ay dapat dumaan sa batas ng universo. Kailangan kumpletuhin ng isang tao ang paglalakbay ng pagkatuto at makarating sa pintong ito ng katotohanan at pagkatapos ay tanggapin ito. Ang sakit ay maaalis lamang pagkatapos malaman at tanggapin ang katotohanan. Isa lang ang paraan para malaman ang katotohanan at iyon ay ang sakit. Ang sakit ay ang pinakadakila at ang tanging guro ng tao. Walang natututo ng walang sakit. Kung walang sakit, hindi magiging solid ang mga gene na ito at hindi rin malilinis ang DNA.
Kung ang mga DNA ay hindi nililinis ang pagsulat ng katotohanan, ay hindi maaaring mailimbag sa kanila. Kahit gaano karaming paraan ang ipaliwanag ko ay hindi ito mauunawaan. Kaya nga ang bilyon-bilyong milya ng mahabang paglalakbay na ito saan man ay may sakit at kirot. Ngayon, ikaw na ang magdedesisyon kung ipagpapatuloy mo ang sakit na ito o dito na lang tatapusin. Gayunpaman, sasabihin ko, nakarating ka na rito pagkatapos dumaan sa sobrang sakit. Sa makatuwid, huwag nang muli sa parehong masakit na landas. Kung natuto ka na, tamasahin ang mga mahimalang bunga nito at magpatuloy. Tanong, kailan mangyayari ang malakas na lindol na ito? Sagot, ito ay isang karaniwang tanong, bago malaman at malaman kung ito ay totoo o hindi totoo. Lahat ay nagtatanong sa akin, kailan ito mangyayari? Kung sinabi ko ang petsa nito, lahat ay nagdala ng kalahati ng kanilang kayamanan at inilagay sa harap ko. Ngunit ito ang paksa ng pagsusuri. Una, kailangan mong malaman kung ito ay totoo o mali. Kung totoo, pagkatapos ay masusubok ka kung kaya mong tanggapin ang katotohanan at kung ano ang magagawa mo para sa katotohanan. Pagkatapos sa pag-ikot ng karagatan, makikita ng nanay na ito kung kakampi ka ba ng mga devas o demonyo at kung kailan ka magsisimulang magtrabaho para sa napili mong grupo, saka magaganap ang kaganapang ito. Ngunit tandaan ang isa pang bagay, hanggat hindi mo nalaman ang katotohanan na kasama ka sa grupo ng mga demonyo. Tanong, gaano katagal iyon? Sagot, kapag ang balitang ito ng katotohanan ay makakarating sa bawat tao. Tanong, paano ito magiging posible? Sagot, sa pamamagitan ng paggawa nito sa lahat ng wika ng lahat ng bansa. Tanong, may mga pagbabago ba sa buhay ng mga tao sa balitang ito? Sagot, sa sandaling maunawaan ng buong mundo ang tungkol sa malaking lindol na sinusundan ng malalaking pagbabago, ang mga tao ay magkakaroon ng huling pagpipilian na may limitadong oras upang dalhin ang pagbabago sa kanilang sarili para sa mabuti o masama. Part 7, tanong, may iwasan ba nito ang kamatayan? Sagot, hindi po sir, hindi titigil ang kamatayan. Ang kamatayan ay isang pagbabago na siyang batas ng universo. Dapat tanggapin ng isa ang pagbabagong ito. Kahit na ang mga nagsisikap na lumipad palayo sa kalawakan upang makatakas, sila rin ay mahuhuli nito balang araw. Ang pagkakaiba lamang ay kung sila ay pupunta sa kalawakan dahil sa takot sa kamatayan, sila ay papasok sa nakaraan at sila ay tatatakan dahil sa pagsuway sa batas ng kalikasan. Sila ay tatawaging makasalanan dahil sa paglabag sa batas sa pamamagitan ng pagtataksil at pagiging walang utang na loob sa ina. Hindi na nila makikitang muli ang ina. Iyon ay isang karumal-dumal na krimen. Hindi pinarurusahan ng Diyos ang sinuman dahil sa paglabag sa batas, ngunit ito ay nagiging ganap na kanilang sariling desisyon na pumunta sa masakit na mundo ng nakaraan. Araw-araw ay patuloy kang natututo ng isang bagay sa mahabang landas na ito na 1,170 bilyong milya at habang nalaman mo ang iyong din, ay patuloy na nagbabago. Kung ihahambing mo ang iyong DNA sa DNA ng lolo ng iyong dakilang lolo, makikita mo ang isang malaking pagkakaiba. At kung ihahambing mo ang mga ito sa DNA ng 2,000 taon na ang nakakaraan, makikita mo ang isang malaking pagkakaiba. Ngunit kung ihahambing mo ang DNA ngayon sa DNA noong ang ating ina ay nasa orbit ng Pluto, magugulat ka na malaman kung gaano kahirap ang inang ito na nagsumikap na dalhin ka mula sa Plutonian orbit hanggang dito. Magugulat kang malaman ang tungkol sa banal na paraan ng kalikasan sa pag-edit ng mga gene at kung paano in-edit ng nanay na ito ang iyong mga gene sa loob ng libu-libong taon dahil ang ina na ito ay isang guro, isang tagasuri, at isang editor ng genesty. Ngunit ang kanyang paraan ng paggawa ng mga bata na perpekto ay natatangi at perpekto. Ang tanging layunin niya ay gawin kang sapat na matalino upang matutunan mo ang tungkol sa ina, ama at sa sansinukob na ito upang ikaw ay maging isang napakabuting tao. Tanong, ano ang moksha? Sagot, ang moksha ay isang kumpletong yugto ng ebolusyon na maaaring tawaging Homo Maximus. Isang bagong banal na katawan na maaaring makuha sa pangalawang orbit lamang. Sa ngayon ay alam mo na walang makakapigil sa batas na ito ng pagbabago o kamatayan. Kung wala ang pagbabagong ito, hindi mo mararating ang lugar na ito ng napakaunlad na buhay sa lupa. Ngayon ay wala kang cellphone sa iyong kamay. Kung paanong nasaksihan mo ang isang imbensyon, isang bagong hindi maisip na pangarap na matupad sa bawat hakbang sa lahat ng paraan. Sa parehong paraan mayroong isang hindi maisip na himala na naghihintay na tanggapin ka na kilala bilang deglo. Langit, Vaikunta o moksha. Ano ang nasa unahan sa landas ng hinaharap? Kung ilalarawan ko ang mga bagay na iyon ay maaaring haka-haka sa iyo at maaari mo pa akong ideklara bilang isang baliw na tao. Tulad ng 50 taon na ang nakalipas kung may nagpaliwanag ng katotohanan tungkol sa mga cellphone.
Iisipin ng mga nakikinig na ang tao ay ganap na baliw at dapat ipadala sa isang mental hospital. Ngunit hindi bababa sa maaari mong maunawaan na sa hinaharap ang lahat ng mga gobyernong ito ay mawawala na at ang mga hangganan ng mga bansa ay mawawala na. Ang lahat ng mga nakakatakot na bagay ng nakaraan ay wala doon at sa halip ay napakaraming magagandang bagay ang naroroon. Ngunit sa kasamaang palad ay walang mga salita sa ating mga wika upang ilarawan ang mga ito. Silang lahat ay magiging mananampalataya at tagasunod ng ina. Susunod sila sa batas ng ina at susundin nila ang kanyang isip. Sila ay magiging banal at tagapagtanggol ng sansinukob na ito. Kung sasabihin ko sa isang salita, sila ay magiging mga Diyos. Tanong, mababago ba ang aking swerte sa pagsunod dito? Sagot, hanggat ikaw ay nasa katawan na ito, kailangan mong dumaan sa kagaspangan ng landas na ito. Kahit na ang pinakabanal na kaluluwa ng universo na mabait, banal, walang kasalanan, alam sa lahat, at nagtataglay ng lahat ng mga bertud ay nakikibaka pa rin sa mga problema araw-araw mula sa kapanganakan hanggang sa araw na ito, kaya maaari mong kalimutan ang tungkol sa paglutas ng mga problema ng sinumang normal na tao. Ang masasamang tao ay laging naririto. Hindi mo maaaring patayin ang lahat ng makamandag na ahas. Higit pa rito kung ang isang tao ay kailangang magkaroon ng kanser, ay gagawin niya. Kung ang isang tao ay kailangang mamatay, gagawin niya. Lahat ay darating dito sa buhay. Hindi ko ginagawa ang negosyong iyon ng pag-akit ng mga tagasunod sa pamamagitan ng pagluloko sa kanila na ang kanilang mga problema ay aalisin at ang swerte ay uunlad sa pamamagitan ng pagsunod sa kanilang filosofiya. Ikaw lamang, ang Diyos na ito at ang lupang ito ang makakapagpabago ng iyong swerte. Wala nang iba. Oo, isang bagay ang tiyak kong sasabihin na sa ngayon ay alam mo na rin na sa sandaling malaman mo ang katotohanan ito ay otomatikong na-edit ang iyong mga gene. Pagkatapos ay aalisin ang lahat ng hindi kinakailangang problema. Ang ibig sabihin ng paghihirap ay tinuturuan ka ng nanay na ito. Gusto niyang matuto ka. Sa sandaling matuto ka, ang coding sa iyong DNA ay mababago para sa apat na ito. 1. Mother Earth. 2. Soul of Heaven. 3. Mahesh Shastri. 4. Life Giver God in the Heart of Mother Earth. Sa sandaling ang pag-iisip ay nabago, ang katotohanan ay nakakode sa DNA. Pagkatapos ay nananatiling walang dahilan para sa mga hindi kinakailangang problema. Walang ina na sumasampal sa isang batang disiplinado. Gayunpaman, upang maging mula sa isang mabuting tao sa 10 beses na mas mahusay na tao sa pamilya o sa trabaho, kailangan mong maglagay ng labis na pagsisikap ng tuloy-tuloy. Dapat mong malaman na ang pagiging perpekto ay walang katapusan. Dapat kang maging isang napakabuting tao. Kahit na matapos itong linawin ng malinaw, ay hindi ako nagbibigay ng anumang garantiya sa sinuman dahil ang buong desisyong ito ay ganap na nasa kamay ng Diyos na ito at ng Inang Lupa. Ang dalawang ito ay maaaring gawing hari ang sinumang mahirap gayon din ang sinumang hari sa isang pulubi, anumang oras saan man. Maaari silang gumawa ng Homo sapiens sa Neanderthal o Neanderthal sa Homo sapiens. Maaari nilang ipadala ang sinuman noong 9 bilyong taon na ang nakaraan o dalhin ang sinuman mula sa 9 bilyong taon hanggang dito. Sila ay omniscient at perpektong hukom. Ang kanilang sistema ng hustisya ay ganap na totoo at hindi maipaliwanag at wala akong kapangyarihan na makialam sa kanilang desisyon. Ngunit ang katotohanan ito ay ang tanging pintuan upang magkaroon ng kabutihan sa mismong buhay na ito at pagkatapos. Part 8, ngayon hayaan mo akong sabihin sa iyo ang tungkol sa kasalukuyan. Ano man ang nangyayari ngayon, nangyari sa nakaraang lupa at ganoon din ang mangyayari sa hinaharap na lupa. Ang lupa bago ito ay nagsilang din ng bagong buwan na nagbibigay ng 100 patunay ng buwang iyon. Sinasabi ng mundong ito na ang parehong bagay ay mangyayari ngayon at ang parehong bagay ay mangyayari sa hinaharap na Earth. Sa tuwing matatakot ang mga tao sa napakaraming natural na kabuluhan at lindol. Bago manganak ng bagong buwan, sa bawat lupa si Mahesh Shastri, tulad ng sinasabi ng isang tao sa mga tao na nagsasabing, "Huwag mag-alala, huwag mag-alala, huwag magpanik." Ang huling lindol ay malapit nang dumating na ang lahat ng masasama ay pupuksain, at lahat ng mabubuting tao ay maliligtas dahil ang tagapagligtas ay narito. Huwag kang mag-alala, sa pag-ikot ng karagatang ito pumunta at makasama ang mga Diyos. Umalis sa pakikisama ng mga demonyo. Ihinto ang mga banal na kasulatan ng kamangmangan. Maging mabuting tao. Magsumikap para maging mabuting tao. Mabilis na punan ang dalisay na impormasyon ng katotohanan sa iyong DNA. Kasabay ng pagiging isang mabuting tao ay nagsisilbi itong Inang Lupa. Ibig sabihin, lahat ng mga batang ito na ginawa mula sa kanyang katawan ay mga anak ng inang ito.
Sabihin sa kanila at ipaalam sa kanila ang tungkol sa kanyang plano. Ang mga makasariling banal na kasulatan ang nagdulot sa mga batang ito na maligaw. Ang mga batang ito ay lubhang naliligaw. Sila ay lubhang nalilito. Napapalibutan sila ng maraming problema. Umiinom sila ng alak upang mahanap ang sagot sa kanilang mga problema at sinusubukang kalimutan ang kanilang kalungkutan sa pamamagitan ng pag-inom ng droga. Nababagabag ang kanilang isipan sa nakikitang kakilakilabot at kakilakilabot na mga pangyayari. Naghahanap sila ng mga sagot sa kalituhan. Ang mga matagumpay ay walang interes sa sangkatauhan, kundi nag-i-enjoy lang at nag-aaksaya ng oras. Ngunit ang mga hindi nagtagumpay ay hindi maunawaan ang dahilan ng kanilang pagkabigo. Ang tanong nila ay bakit ako nawalan ng trabaho? Bakit ako nabigo? Bakit hindi ako makapag-asawa? Bakit ako nakipaghiwalay? Bakit ba ako napapaligiran ng sakit? Bakit biglang namatay ang mahal ko? Bakit hindi umunlad ang negosyo ko? Bakit ko naranasan ang problemang ito sa buhay? At iba pa, ang mga ito at ang marami sa kanilang mga problema ay napakakomplikado para sa kanila na hawakan. Sa ibabaw ng mga problemang iyon, ay may isa pang problema na sa sandaling lumabas sila upang maghanap ng anumang solusyon ay makikita nila ang maraming tagapayo na nangangako na lutasin ang kanilang mga problema. Kabilang sa mga ito ang mga astrologo, mga dalubhasang dalubhasa, mga mambabasa ng tarot card, mga mambabasa ng mukha, mga manghuhula, mga psychiatrist, mga salamangkero, mga espiritista at mga mangangaral ng relihiyon. Sila ay tumutulong at kasabay nito ay nagsisikap na matugunan ang kanilang mga gastusin. Gayunpaman, ang ilan ay nasa karera ng pagpapalawak ng kanilang mga imperyo. Dahil sa orbit na ito ang negosyo ng pamahiin ay umuunlad ng napakabilis. Sa bagong lupa sa mga huling araw, makikita mong muli ang lahat ng mga bagay na ito. Makakakita ka ng isang lalaki na nagsasabi sa lahat na huwag malito. Huwag matakot sa mga lindol na ito. Ang mundong ito ay manganganak ng bagong buwan kung kaya't nangyayari ang lahat ng hindi pa naganap na mga kaganapang ito. Huwag kang mag-alala. Magtiwala sa Mother Earth na ito. Magtiwala sa Diyos na ito. Ang mahirap na panahon ng iyong buhay ay nawala din at ito rin ay mawawala. History lang ang may iwan dito. Ang parehong bagay ay nangyayari ngayon kaya maging masaya. Manalangin araw-araw. Sobra-sobra na ang binigay sa iyo ng nanay na ito. Sa bawat panalangin ay hinihiling mo sa kanya na ibigay ka at lagi kanyang binibigyan. Marami siyang naibigay sa iyo at ngayon ay ibigay mo sa mga anak niya na labis na nasasaktan dahil dito. Sila rin ay mga anak lamang ng ina. Ngayon ihinto ang paghingi ng higit pang material na mga bagay sa iyong mga panalangin. Sa halip, habang nagdarasal sabihin, Ina, ano ang maitutulong ko sa iyo ngayon? Sa pag-ikot ng karagatan na ito, halos buong mundo ay kasama ng mga demonyo. Mabilis kang pumunta at nasa panig ng Diyos. Pumunta sa gilid ng hinaharap, pumunta at sumulong sa landas ng ebolusyon. Tulad ng sa isang ina, habang ipinapanganak ang kanyang sanggol, ang isang maliit na suporta ay nagiging masyadong kapaki-pakinabang sa parehong paraan kung magbibigay ka ng kaunting suporta sa inang ito sa lupa na nagsisilang ng isang bagong buwan na masyadong makakatulong at ikaw ay pagpapalain. Kahit na ang buong landas na ito ay puno ng mga paghihirap, ang mahirap na sandali na ito ay medyo naiiba dahil ang panahon ay nagbabago. Huwag magpanik kung makakita ka ng mapangwasak na natural na mga kaganapan, mapangwasak na lindol, epidemya, at mapangwasak na digmaan. Ito ang panahon ng pagsilang ng bagong buwan. Ito ay totoo. Sa makatuwid, ito ay kilala bilang Satya, Sanatan Dharma o ang eternal at ultimate truth. Ang katotohanan ay itinatag kapag nagbabago ang isang panahon. Ang establishmento na ito ay hindi tulad ng isang pag-install ng mga idolo. Ngunit ito ay ilang mga balita kung saan, sa pamamagitan ng isang tao, ay sinabi ni Mother Earth sa kanyang nalilitong mga anak na nagsasabing, huwag magpanik at huwag mag-alala, napakaganda ng hinaharap, ito ay magiging lubhang mabuti, ito ay magiging napakahusay na hindi mo maisip. Sabihin mo na lang sa lahat ng iba kong anak na maghintay sandali, darating ang mga magagandang araw. Ginawa ko silang sapat na matalino upang maunawaan ito at sabihin lamang sa kanila. Matutuwa silang malaman ito. Ito ay hindi lamang isang balita, kundi pagtuklas ng Diyos. Ang isa para sa sangkatauhan ay naghahanap ng daan-daang at libu-libong taon. Ngayon ang universo na ito ay ibinigay sa iyo. Ito ay regalo. Ito ang pinakadakilang regalo mula sa universo. Igalang ang isa kung saan ipinagkaloob ito sa iyo ng sansinukob na ito. Ibigay mo rin sa iba. Dapat maayos ang lahat. Ang isip ng bawat isa ay dapat na malusog. Walang dapat magdala ng anumang kalituhan sa isip. Ang bawat tao ay dapat na malusog sa pisikal.
Ang bawat isa ay dapat makakuha ng sapat na paraan para mabuhay, tulad ng pagkain at mga pangunahing bagay. Dapat magkaroon ng kapayapaan, kaalaman at pagmamahal sa Earth. Dapat magkaroon ng kapayapaan, kaalaman at pagmamahal sa bawat pamilya. Libu-libong taon ang lumipas sa pag-aaway at pag-aaway ngayon ay dapat gugulin ng bawat isa ang kanilang oras sa kandungan ng mapagmahal na inang ito. Ito ang aklat ng walang hanggang katotohanan. Ang aklat ng kaalaman na ito ay naipublish sa nakaraang lupa nang matapos ang kanyang termino ay handa na siyang manganak ng bagong buwan bago lumipat sa langit. At kahit na bago iyon kapag ang anumang lupa ay handa ng manganak ng bagong buwan bago lumipat sa ang pangalawang orbit. Ito ay inilathala ngayon at muling ilalathala sa bagong lupa kapag matapos makumpleto ang higit sa 1,100 bilyong milya sa paligid ng araw ay handa na siyang manganak ng bagong buwan at handang lumipat sa orbit ng langit. Part Siyam, tahakin ang iyong landas bago ang mahusay na lindol. Tanong, ang katigasan ba ng ulo ay isang sakit? Sagot, oo, ang panatisismo at katigasan ng ulo ay isang nakamamatay na sakit. Bakit? Dahil ang kaalaman ng tao ay hindi kumpleto at ang hindi kumpletong kaalaman ay hindi makapagbibigay ng proteksyon. Hindi makikilala ng relihiyon at agham ang katotohanan kung kaya't hindi maipapakita ang landas ng kabutihan tungo sa sangkatauhan. Gaano man sila kasulong na maging sangkatauhan ay hindi maaaring umunlad ng hindi tinatanggap ang katotohanan ito. Lahat ng tao sa mundo ay may isang ina, isang Diyos, at sa makatuwid ay isang relihiyon. Ang mga nagnanais na magkaroon ng magandang kinabukasan ay kailangang huminto sa katigasan ng ulo, umamin ng mga pagkakamali at kailangang yumuko sa harap ng inang ito, at kailangang lumakad sa tamang landas. Bago ako magpaliwanag ay magbibigay ako sa iyo ng ilang mga halimbawa. I have a very close friend like a gentleman na napakaraming problema sa buhay niya. Marahil ay ibinigay sa kanya ng Diyos ang mga problemang iyon upang maunawaan niya na hindi niya matututuhan kung hindi man. Marahil ay ipinaliwanag iyon ng Diyos sa maraming iba pang paraan, ngunit napakahalaga para sa kanya na matutunan ang tamang landas. At ang pangalawang dahilan ay dati niyang sinasamba ang larawan ng isang lalaki sa kanyang tahanan na templo na isinasaalang-alang na siya ang tunay na guro o Diyos na mag-aalis ng lahat ng kanyang mga problema. Sa katotohanan, siya ay isang masamang monghe na dating nanlinlang at naglalaro sa buhay ng mga inosenteng tao. Parehong masama ay kalokohan at itinuturing ang isang masamang tao bilang Diyos. Mayroon akong lunas para sa kanyang mga pagkakamali. Ang una, kung ito ay para sa pag-aaral, may tuturo ko sa kanya ang lahat tungkol sa Diyos, inang lupa at daan-daang iba pang mga bagay. Pangalawa, kung ito ay dahil sa kanyang kalokohan tungkol sa Diyos, masasabi kong sumasamba siya sa isang masamang tao. Dahil ang Diyos ay nagdadala ng malas kaya itapon ang larawang iyon sa basurahan at sambahin sila Minarayan o Shiva Shakti na isinasaalang-alang sila bilang Diyos at inang lupa. Pagkatapos ay may karunungan siya ay nananalangin sa tamang paraan at makakakuha siya ng tamang bunga. Kung sinimulan niyang sambahin ang tamang Diyos sa tamang paraan ay nawala ang kanyang mga problema. Pero hindi ako naglakas loob na sabihin sa kanya ang totoo. Alam kong sa sandaling malalaman niya ang mga katotohanang ikot sa gulat ang isip niya. Katulad nito, may isa pang Ginoo na napakalapit sa akin. Nabasa niya ang hindi mabilang na mga kasulatan. Ang kanyang utak ay parang aklatan ng lahat ng mga kasulatan. Kahit na napakalapit sa kanya, ay hindi ko masabi sa kanya ang anumang katotohanan dahil sa halip na matuto mula sa akin, ay sinabi niya sa akin na mayroong 1,000 taong gulang na mga sadhu na naninirahan pa rin sa mga kuweba ng Himalaya o higit pa kaya't ang mga astrologo ay nagkaroon na. Hinulaan ito. Tulad nito ay walang katapusan ang kanyang mga pamahiin at kabaliwan sa banal na kasulatan. Masasabi ko sa kanya ang tama at ang lahat ng kanyang kamangmangan ay mawawala at ang kanyang buhay ay magiging mahusay. Ngunit ang tanong ay paano ko sasabihin sa kanya habang siya ay may bitbit na bundel ng kamangmangan at nahuhumaling na maging ang tanging tamang tao sa mundo. Kahit sa puso ko gusto kong magkaroon siya ng magandang kinabukasan, pero hindi ko siya matulungan. Nakakita ako ng ilang gurong Muslim na nagtuturo sa mga bata sa kanilang mga madrasa na ang mundong ito ay hindi pa rin gumagalaw at hindi gumagalaw sa kanyang aksis o sa paligid ng araw. Mali ang agham at tibi. Maraming mga Jain at Budista ang namuhay ng mahirap na buhay gaya ng binanggit sa kanilang mga banal na kasulatan. Maraming mga Sikh ang naninirahan sa mga bansang tulad ng Amerika na may balbas at turban upang mapanatili ang kanilang pananampalataya at patuloy na mamuhay sa ilalim ng anino ng takot.
lalo na pagkatapos ng insidente ng Siyam Tandang Bawas 11. Maraming Kristiyano, Hudyo, Amish at Pi ang nag-alay ng kanilang buong buhay para sa kanilang relihiyon. Hindi naman sa hindi nila makukuha ang bunga ng kanilang pagtitipid. Kung nakagawa sila ng anumang makataong gawain, habang sumusunod sa kanilang mga relihiyon, tiyak na mapapakinabangan nila ito. Alam na alam ng Diyos at lupang ito kung gaano dinadalisay ang kanilang mga jinn. Gayunpaman, mananatili silang lahat sa landas na ito lamang. Sa sandaling makumpleto nila ang paglalakbay ng 1,176 bilyong milya at muli, babasahin nila ang mensaheng ito ng ina ng lupa at magpapasya kung aling landas ang tatahakin. Ang mga taong ito sa relihiyon ay hindi maaaring pumunta sa hinaharap na landas. Hindi nila maaabot ang moksha. Upang makamit ang moksha, kailangan nilang tanggapin na ang mundong ito ay hindi static, ngunit umiikot at umiikot sa araw at dinala tayo ng inang ito mula sa Plutonian orbit. Tulad nitong lahat ng relihiyoso na mga tao ay kailangang matutunan ang lahat ng iba pang 1,000 katotohanan at kalaunan ay tanggapin ang katotohanan ng Diyos. Dapat tanggapin ng isang tao ito bilang ang tanging landas ng hinaharap. Dapat tanggapin ng isa itong inang lupa. Ang mabuting gawa ng mabuting tao ay hindi kailanman iiwan sa kanya. Ang mga masasamang gawa ng masamang gawa ay hindi rin umaalis sa kanya. Iyan ang dahilan sa mundo na ang isang tao ay napakayaman at ang isa ay masyadong mahirap. Ang isang tao ay may labis na kaligayahan sa buhay, samantalang ang iba ay napakaraming kalungkutan sa buong buhay niya. Napakaraming mabubuting tao na mas maraming problema sa buhay dahil mas maraming pagkakataon na sila ay matuto at maging 10 beses na mas mahusay. Kung ang isang mabuting tao ay may napakaraming problema, pagkatapos ay maunawaan niya ang katotohanan ng mabilis. May dahilan ang bawat kalungkutan at may dahilan ang bawat kaligayahan. Bawat bagay ay may dahilan. Walang-walang dahilan at walang-walang dahilan. Kung ikaw ay nakikibahagi sa mabuting karma, kung gayon ang iyong buhay ay maaaring maging mabuti sa bagong lupa. Gayunpaman, gaano man karaming kabutihan ang nagawa mo nang hindi tinatanggap ang inang lupa na ito ay hindi mo siya makakasama sa landas sa hinaharap. At gaano man kaganda ang iyong buhay sa nakaraang landas, hindi ka iwan ng mga problema kahit nahari ka pa doon. Isipin mo na lang ang pinakamahirap na oras ng iyong buhay. Darating muli ang parehong mahirap na oras. Kakailanganin mong dumaan muli sa parehong mga paghihirap. Bakit mo iniimbitahan muli ang masamang oras na yun? Ang pinag-uusapan ko ay ang pinakamahirap na oras ng buhay na ito lamang. Manginginig ka kung alam mo ang tungkol sa lahat ng mga kakilakilabot na kaganapan sa lahat ng mga nakaraang buhay. Dahil habang pabalik ka ay mas nakakatakot na mga kaganapan ang naroroon. Ngayon ay mayroon ka ng kuryente, telebisyon, kainan, ospital, paaralan, damit, at lahat ng pasilidad ng libangan at transportasyon. Ang lahat ng mga bagay na ito ay dumating kamakailan. Kung wala ang lahat ng mga pasilidad na ito, kakailanganin mong maglakad ng 9 bilyong milya na aabutin ng humigit kumulang 1500 taon. Ang paglalakbay na natapos mo na at ngayon muli mong pinaplanong gawin ang parehong paglalakbay. Naiisip mo ba kung gaano kahirap ang mahabang paglalakbay na ito kung wala ang alinman sa mga pasilidad na ito? Bakit mo gustong pumunta sa mga panahong iyon? Hindi ako nagtatatag ng anumang relihiyon, ngunit itinatatag ko ang katotohanan. Ito ay balita. Sinasabi ko ang totoo na nangyari ito sa nakaraan at ito ay mangyayari sa hinaharap. Sinasabi ko ang totoo tungkol sa lahat ng relihiyon at agham na wala sa kanila ang nakakaalam ng nakaraang landas o sa hinaharap na landas. Walang siyentipiko o sinumang relihiyosong tao ang nakakaalam na kami ay nagmula sa Plutonian orbit. Hayaan akong magbigay sa iyo ng isang maliit na halimbawa. Noong February 2021 dumaong ang tiyaga ng nasa Mars sa Mars tapos ang ating mga scientist lang ang nakaalam na may hangin sa Mars. Ito at ang 1,000 iba pang tunay na bagay ay nasa aklat na aking inilathala 36 taon na ang nakararaan. Ang halaga ng pera na ginugol sa Mars mission, Hadron Collider, SS at iba pang pananaliksik na madaling alisin ang lahat ng kahirapan sa mundo. 4 na mayamang lugar ng pagdarasal kabilang ang Vatican City ng Pope ay maaaring alisin ang kamangmangan at pagkalito ng buong mundo kung maibibigay nila ang kanilang kayamanan para sa kapakanan ng sangkatauhan. Ang kahirapan na nakikita mo sa mundo ay hindi dahil kay inay kundi dahil ito sa katangahan ng mga pinuno ng relihiyon at ng ilang pinuno sa larangan ng agham. Ito ay resulta ng hindi kasiyasyang kasakiman ng mayayamang negosyante. Ito ay resulta ng pagkagutom sa katanyagan ng mga pinunong pampolitika. Kaya, kung gusto mong maging mabuting tao, huwag sundin ang mga pinunong iyon.
Bakit mo sinusunod ang mga pinunong ito? Bakit mo gustong manatili sa landas na ito ng katangahan at katangahan? Iyong mga hangal na relihiyoso at siyentipiko na hindi naniniwala sa inang ito ay may iwan dito lamang. Wala sa mga hangal na ito ang makakapasok sa hinaharap na landas dahil ang hinaharap na landas ay hindi ang landas ng mga hangal. Kaya naman lahat ay matatalino doon at walang kalungkutan. Tulad ng maraming mga hangal na naniniwala na ang lupa ay hindi umiikot, hindi umiikot, hindi umiikot, sino ang maaaring mas hangal kaysa sa kanila? Kumakain sila ng pagkain ng inang ito sa kasalukuyang panahon at nabubuhay ng 1,000 bilyong milya sa likuran. Sa bagong lupa ang kanilang paglalakbay sa relihiyon ay magsisimula sa punto ng panahon kung saan ito nagsimula sa mundong ito. Sa madaling salita, kung ang kanilang relihiyon ay naitatag noong 1,350 di kung gayon sa bagong lupa ay itatag ang kanilang relihiyon noong 1,350 lamang. Pero hanggang sa huli, hindi nila tatanggapin ang Mother Earth o ang katotohanan. Bago simulan ang kanilang relihiyosong buhay, mamumuhay sila sa isang nakakatakot na primitive na buhay ng Neanderthal. Kahit naiintindihan nila ang alinman sa mga linya ng aking katotohanan, ay magpapanggap sila na hindi nila naiintindihan. Ako lang ang relihiyosong pari sa mundong ito kung kanino sinabihan ng Diyos ang mga lihim na ito. Ako ang tanging guro sa relihiyon na nakakaalam tungkol sa paglalakbay na ito ng ating ina, na nakakakilala sa Diyos, na nakakaalam sa langit, na nakakaalam sa impyerno, na nakakakilala kay Jesus, na nakakakilala kay Krishna, na nakakakilala sa Shiva, at sa pagsunod sa akin, maaari kang maging matalino. Sa pamamagitan ng pagsunod kung kanino ang iyong pamilya ay maaaring maging matalino at ang iyong tahanan ay pinagpala. Sa pamamagitan ng pagsunod kung kanino maaaring magkaroon ng kaligayahan sa iyong buhay. Ako lang ang relihiyosong pari na hindi nagsisinungaling sa pangalan ng Diyos. Ako lang ang pari na hindi nanloloko ng mga tao at hindi nanliligaw. Lahat ng sasabihin ko ay ibabatay sa direktang ebidensya o inference evidence. Wala akong halaga para sa patunay ng mga kasulatan o maling patunay. Langit, Diyos, kaluluwa, deblok ang lahat ng mga bagay na ito ay umiiral, ngunit hindi ito haka-haka. Sa isang maaliwalas na kalangitan, makikita mo ang parehong impyerno at langit sa iyong cellphone gamit ang Planeta Finder app o makikita mo sila gamit ang isang teleskopyo o sa pamamagitan lamang ng iyong mga mata. Mula sa aking mga video presentation o mga libro, mahahanap mo ang lahat ng detalye tungkol sa ebolusyon ng mga species na naninirahan sa mga planetang ito. Maaari ka ring makahanap ng mga larawan ng DNA mula sa maraming mga website. Ang bawat natatanging katangian ng tao sa DNA ay maaari mong gawin sa kanilang natatanging pag-ugali. Kahit anong sabihin ko, totoo lahat yan at totoo din ang mga sagot ko. Part 1-0, kung may magtatanong sa akin, magiging ganito ang mga sagot ko. Tanong, kilala mo ba ang Diyos? Sagot, oo, ginagawa ko. Tanong, nasaan ang Diyos? Sagot, 3,500 milya pababa mula sa iyong mga paa. Tanong, bakit tinawag na omnipresent ang Diyos? Sagot, dahil siya ay umiiral kahit saan-saan nyo ng kanyang enerhiya. Tanong, gaano kalayo ang langit mula dito? Sagot, 25,800,000 milya. Tanong, gaano kalayo ang impyerno mula dito? Sagot, 48,600,000 milya. Tanong, nasaan ang imbakan ng ating karma? Sagot, sa mga DNA. Ngunit kung magtatanong ka ng katulad ng mga tanong sa sinumang mangangaral ng anumang relihiyon, hindi niya sasabihin, paumanhin, hindi ko alam. Dahil sa sandaling tanggapin niya ang kanyang kamangmangan at sabihin ang katotohanan na hindi siya Diyos, lahat ng kanyang mga tagasunod ay iwan siya at tatakas. Iyon ang dahilan kung bakit ang prosesong ito sa pagitan ng guru at mga tagasunod ay koneksyon upang suportahan ang false. Ito ay isang kasunduan na nagsisinungaling ka sa pagsasabing kilala mo ang Diyos at patuloy ka naming susuportahan o nagsisinungaling ka sa pag-aangkin na ikaw ay Diyos at patuloy kaming magsisinungaling na ikaw ay Diyos. Sa ganitong paraan magpapatuloy ang kasiyahan nating dalawa. Ano ang mararamdaman kapag malalaman ng mundo na hindi kilala ng Papa si Jesus o hindi kilala ni Shankaracharya si Shiva at hindi kilala ng milyonaryong guro si Krishna? Ano ang mararamdaman mo na ang isang guro ay nagtuturo ng agham sa isang nayon sa loob ng 25 taon samantalang hindi niya alam ang ibig ng agham? Sa katotohanan, siya ay isang negosyante, ngunit dahil sa kanyang kagalingan sa pagsasalita ay walang makapag-isip kahit sa panaginip na siya ay isang negosyante. Ano ang mararamdaman mo kapag nalaman mong ang doktor na nagbibenta ng kanyang gamot sa nayon sa nakalipas na 40 taon,
Ngunit hindi naman talaga siya isang doktor at nagbibenta ng lahat ng peking gamot at yumaman. Ano ang mararamdaman ng mga tao sa mundo kapag ang laro ng panlilinlang na negosyo ng mga kasinungalingan ay malantad? Pero ang tanong pagkatapos ilantad ay titigil ka na ba sa pagbili ng gamot sa peking doktor na iyon o hihilingin mo sa propesor na iyon na magbitiw? Iyon ang magiging oras ng iyong pagsubok. Kapag nalantad ang laro ng gayong mahusay na pananamit sa relihiyon, respetado at mayayamang tao, ang utak ng mga tao ay maaaring magkaroon ng utak bago ang malakas na lindol. Kaya naman sa nakalipas na 36 na taon ay hindi ko ibinuka ang aking bibig tungkol dito. Sa tuwing pumupunta ako sa bahay ng isang tao, pinupuri nila ang kanilang guro sa pamamagitan ng pagpapakita sa akin ng kanyang larawan kung gaano siya kadakila, kung gaano siya ka-Diyos at kung gaano siya kabanal. Masaya akong sumang-ayon at iniiwan ang lahat sa masayang kalagayan. Sapagkat sa mundong ito ng kasinungalingan ay kailangang sumang-ayon sa mga kasinungalingan. Dito pakitang tao ang lahat. Ang lahat ng mga taong ito na gumagala sa relihiyosong mga damit ay ibang bagay mula sa labas at ibang bagay mula sa loob. Isa lang ang gusto nila at iyon ay praise. Sumang-ayon na lang sa mga kasinungalingan nila, masaya na sila. Huwag mong sabihin sa kanila na hindi nila kilala ang Diyos o sila ay mga hangal. Kung gusto mong magsabi ng totoo ay kasing dami ng isang butil ng asin na madali nilang matutunaw, pero kung hindi mo rin sasabihin, mananatili ang iyong pagkakaibigan. Ganito ang kaugalian ng mundong ito. Tanong, bakit ko inilalantad ang mga lihim ng napakakapangyarihang mga lider ng relihiyon? Sagot, tama ang iyong tanong. Kung hindi ko sasabihin sa iyo ng malinaw, hindi mo malalaman na magdurusa ka ng malaking kawalan sa pagiging tagasunod nila. Sinisira mo ang sarili mo. Hindi ito masaya. Handa ka nang iwan ang iyong ina. Ang pag-iwan sa iyong ina ay ang pinakamalaking krimen. Ang resulta kung saan kailangan mong magbayad ng 2,000 taon sa pamamagitan ng pananatili sa bilangguan. Na hindi mo namamalayan, bagaman ang natitira, sinabi ko sa iyo sa pamamagitan ng mga libro at mga pagtatanghal ng video, ngunit hindi ko sinabi sa iyo ang tungkol sa 2,000 taon sa bilangguan. Yan din ang ipapaliwanag ko pagdating ng panahon para dyan. Itinapangako kong sasagutin ko ang bawat tanong mo, sa kondisyon lamang na itatanong mo sa isang mapagpakumbabang paraan na matanong at hindi sa paraang mayabang. Malinaw kong pag-iiba-iba ang katotohanan at kasinungalingan at pagkatapos ay hihilingin kong huwag kang gumawa ng masama sa iyong sarili sa pamamagitan ng pag-iwan sa iyong ina. Dapat kong sabihin sa iyo ng malinaw na ingatan mo ang iyong sarili at maging mabuti sa ina at ama. Bakit handa kang iwan ang nanay? Walang ina ang nagnanais na iwan siya ng kanyang masustansyang anak at sumali sa isang mapanirang grupo pagkatapos na tumaas sa level na ito. Walang ama ang magnanais na ang kanyang anak na inaalagaan ng mabuti ay umalis kasama ng masamang grupo. Kung ikaw ay isang magulang ng isang bata, kung gayon maintindihan mo ito ng gusto. Sa nakaraan nang hindi inilalantad ang mga nakatagong katotohanan ng mga relihiyosong mga ngaral na ito, ang inang lupa ay nagbigay sa iyo ng 1,000 patunay ng 1,000 beses at nakiusap sa iyo na huwag gumawa ng ganoong pagkakamali ng pag-iwan sa kanya. Huwag mo siyang iwan. Kung iiwan mo siya, marami kang masasakit na pagkamatay. Makikita mo ang kahilingang ito sa aking mga aklat at video ng mga taong gulang na. Kung hindi mo mahanap ang mga aklat at video na iyon sa internet, ipaalam sa akin. Maaari kong ipadala sa iyo ang link kung saan malinaw mong makikita na ang inang ito ay umiiyak at nakikiusap na huwag mo siyang iwan. Sa ngayon ay hindi mo siya pinakinggan at ngayon ay handa ka nang sirain ang iyong sarili sa pamamagitan ng panlilinlang ng mga relihiyosong mga ngaral na ito kung kaya't dapat kong sabihin sa iyo ng malinaw na kung mananatili kang isang tagasunod ng mga Diyos na ito ay mahihiwalay ka sa iyong ina at kapag nahiwalay ka mula sa iyong ina kung gayon hindi ka magkakaroon ng mabuti. Pagkatapos ay kailangan mong pagdaanan ang sakit at pagdurusa na hindi mo maisip. Part 11, ihasik ang iyong karma na binhi sa lupa ng ina. Sa huling 36 na taon ay gumastos ako ng milyon-milyon dito. Maraming tao ang maaaring magtaka kung bakit ako nagsusumikap araw at gabi. Bakit ako gumagastos ng napakaraming pera dito? Bagamat walang sinuman ang makakaunawa nito sa nakalipas na 36 na taon, bakit kailangan kong gumastos ng napakaraming pera at oras dito? Iyon ay dahil alam kong walang mawawala kung iyon ay itatanim sa kanyang lupa. Ang katotohanan ay higit sa lahat. Si nanay ang pinakamahalaga. Kahit anong gawin mo para sa nanay, walang makakabayad sa utang ng nanay. Ang inang ito ay hindi mabilang na kabutihang nagawa sa akin. Malaki ang utang ko sa kanya. Marami pa sanang maglilingkod sa kanya. Ngunit ang problema ay hindi pa nila siya nakikilala. Ang kanilang maliit na utak
ay hindi maunawaan kung paano ang isang ina ay maaaring magdala ng isang tao mula sa Plutonian orbit patungo dito at kung paano niya kami dadalhin mula dito sa Denlo. Higit pa rito ang lahat ng mga leader ng relihiyon ay gustong yumaman ng mabilis kaya pinapanatili nila silang nakulong sa kanilang ilusyon na lambat. Kaya nga maraming tao ang nagdonate ng milyon-milyon para magtayo ng mga relihiyosong monumento. Ngunit wala silang makukuhang kapalit dahil ang pagsuporta sa kamangmangan ay hindi nagbubunga ng anumang magandang bunga. Kung sila ay naghasik ng kanilang pera sa kanyang lupa, kung gayon ang inang ito ay bibigyan sila ng magagandang prutas. Ang inang ito lang ang hindi nilalamon ang pinaghirapan ng sinuman, ngunit kung maghahasik ka ng binhi, bibigyan ka niya ng mabungang puno bilang kapalit. Ngunit huwag mo siyang paglingkuran ng may kasakiman sa iyong isip. Nakikilala niya agad ang isang taong sakim at sakim. Hindi maaaring pumunta sa hinaharap na landas. Maaari silang makakuha ng isang mabungang puno, ngunit iyon ay mapapawi ng isang bagyo bago ang tunay na petsa. Kaya naman kung maglilingkod ka kailangan mong maging masyadong mapagpakumbaba at napakabuti. Laging subukang huwag gumawa ng anumang pagkakamali kahit na hindi sinasadya. Ako ay isang napakasimpleng tao. Walang pagkakaiba sa pagitan mo at ako. Pare-pareho tayong mga tao sa iisang lupa na may parehong kaisipan. Sa hinaharap, lahat tayo ay pupunta mula rito patungo sa ating magkakahiwalay na direksyon. Ni hindi ko alam sa sarili ko kung isasama ba ako ng nanay na ito o iiwan ako dito. Hindi ko alam kung gagawin akong hari o pulubi ng nanay na ito. Maaaring bigyan niya ako ng katawan ng isang Neanderthal o isang banal sa langit. Ngunit marami akong sinusubukan. Araw at gabi ay nagsusumikap ako upang maging isang mas mabuting tao at hindi gumawa ng anumang pagkakamali. Kahit na ang mga pagkakamali ay maaaring mangyari dahil walang nakakaalam ng kanilang sariling mga pagkakamali. Bukod sa pagsisikap na huwag gumawa ng anumang pagkakamali ay patuloy akong nagdarasal dahil alam kong ang mag-inang ito ay kasing mahabagin ng malupit at walang awa. Isa pa, alam kong hindi sila gumagawa ng maling hustisya kaya naman lagi akong nagdadasal sa kanila. Kapag nananalangin ako sa kanila, nilalagnat ako ng husto at nagpapakumbaba sa kanilang paanan dahil ngayon ito ay kalmado bago ang bagyo at muli ay magkakaroon ng kabanalan pagkatapos ng bagyo. Kapag ang inang ito ay manganganak ng bagong buwan, ang kanyang pagdurusa ay magiging tulad ng sakit ng panganganak ng isang ina. Sandali siyang manginginig at manginig. Lahat ng tao ay manginginig at manginig din dahil sa malakas na lindol. Lalabas sila sa kanilang mga bahay at maguguluhan. Ngunit ang buhay ng isang ina ay nabago matapos ipanganak ang kanyang sanggol. Magbabago ang buhay niya kasabay ng buhay ng mga kasama niya. Nais kong maging lubhang mapagpakumbaba at kasabay nito ay nais kong linawin na may mga 10,000 mga kulto sa mundo. Karamihan sa kanila ay may mga kahalili. Bukod pa doon ay mayroong 100 napakayamang guro na may malaking bilang ng mga tagasunod. Sa kanilang lahat, ako ang nag-iisang pari na biniyayaan ng Diyos ng karunungan tungkol sa kaganapang ito sa hinaharap na nakipag-usap sa Diyos, na namuhay kasama ng Diyos, na nakakaalam tungkol sa Diyos at Ina. Sa makatuwid ang mga makikinig sa akin ay maiintindihan ina. Ang mga sumusunod sa akin ay pagpapalain ng lahat ng mabubuting bagay. Ang sinumang susunod sa alinman sa lahat ng mga ngaral ng anumang relihiyon ay maiiwan dahil maliban sa akin, walang mga ngaral ang nakakaalam kung saan mula sa lupang ito dinala tayo ng ina at kung saan niya tayo dadalhin. With a humble and down-to-earth feeling, I am making it so clear para maging madali ang lahat para sa'yo. Mapapalad ang mga nakakaunawa nito at gagawa ng mabuti. Muli, ipinaliliwanag ko kung ano ang mabuting gawain. Iyon ay upang pagsilbihan ang inang lupa. Ibig sabihin ay paglingkuran ang kanyang mga anak sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanila tungkol sa kanyang kinabukasan. Upang gawing malaya ang kanilang isipan sa lahat ng sakit at sabihin sa kanila ng malinaw kung ano ang nangyayari, bakit ito nangyayari at hanggang kailan ito magpapatuloy. Sa ating mundo 10 makapangyarihang tao lamang ang makakapag-alis ng kahirapan at sa parehong paraan ang 10 karampatang guro ay makapagbibigay liwanag sa buong mundo. Ang mundo ay nangangailangan lamang ng karunungan at mga pangunahing pangangailangang bagay. Sa sandaling maging mabuti ang 20 taong ito sa mag-ina, lahat ng tao na nilikha ng pisikal at mental na pagdurusa ay mawawala, maging ang mga digmaang pandaigdig ay titigil. Ang mundong ito ay maaaring maging isang paraiso sa mga natitirang araw dito. Part 12, ano ang dapat gawin? Ang inang ito ay nagsilang sa iyo upang gumawa lamang ng mabubuting bagay. Upang maging isang mabuting tao, kailangan mong i-edit ang iyong mga gene sa pamamagitan ng pag-alis ng masasamang bahagi ng mga ito at palitan ang mga ito ng katotohanan.
Dahil hindi ka magiging mabuting tao hanggat hindi nakalagay ang impormasyon ng katotohanan sa iyong DNA. Kaya naman sasabihin kong burahin ka agad ang impormasyon ng mali at punan sila ng katotohanan. Libo-libong utang ng nanay na ito ang dinadala mo at napakalimitado ng oras mo para mabayaran. Samantalahin ang pagkakataong ito at pagsilbihan siya. Sabihin sa mga tao ang tungkol sa plano ng inang ito. Alisin ang dumi ng huwad sa iyong bahay at gawin ang buong paglilinis. Punan ang kapaligiran ng iyong bahay ng katotohanan. Naiintindihan mo ba? Magmalaki sa pagtanggap at pagdedeklara kay Mahesh Shastri bilang iyong guro. Huwag manatiling gusot sa lambat ng mga sikat na gurong ito. Umalis sa karamihan. Iwanan ang mga walang alam na kasulatan na nagpapalaganap ng kamangmangan, puot at karahasan. Sa sandaling tanggapin mo ang katotohanan, ay magbabago ang iyong paraan ng pag-iisip. Ang mundong ito ay nangangailangan ng tapat, mabait, mahabagin, mabait, matuwid, tapat na mga tao na maaaring sirain ang umiiral na kamangmangan. Maging mabuti sa ina at maging mabuti sa ama. Walang mas mataas sa dalawang ito. Sila ay buhay, kaya ikaw ay buhay. Umiral ka dahil sa kanila. Kung ano man ang magagandang bagay na mayroon ka sa iyong buhay, iyon ay dahil sa inang ito. Isipin ang 1,000,000 magagandang bagay na nagawa niya para sa iyo, at ngayon ay sinasabi niya sa iyo na higit pa rito ang ibibigay niya sa iyo. Sa makatuwid, magtiwala sa kanya. Kung magtitiwala ka kay inay, lagi kang protektahan. Huwag kailanman iwanan ang ina. Huwag kailanman lumipad palayo sa kanya. Huwag kailanman maging walang utang na loob sa ina. Huwag kailanman magreklamo kay inay. Mapupunas ang lahat at i-recycle ang lahat. Kung walang pagre-recycle ang masasama ay hindi mapuksa. Magtiwala sa kanya na ginagawa niya ang pinakamahusay. Napakalapit mo sa pinto. Kailangan mong tumawid sa pader ng katotohanan. Ang iyong mga gene ay dapat magkaroon ng mahusay na impormasyon at mahusay na kaalaman upang tumawid sa pader. Huwag palampasin. Huwag magkamali. Napansin ko sa nakaraan kapag ipinaliwanag ko ang lahat ng napakalinaw na karamihan sa mga tao ay hindi naunawaan kung ano ang gagawin. Sa makatuwid, ginagawa kong mas malinaw kung ano ang dapat mong gawin. Dapat kang mag-ambag sa pananalapi para sa pinakamahusay na layunin sa mundo at ng panahon. Tanong, ano ang gagawin? Sagot, kontribusyon sa pananalapi sa paraang ginagawa ko. Tanong, saan mag-aabuloy? Sagot, katulad ng ginagawa ko kay Shiv Ashram. Kapag napagpasyahan mong gawin ito ay makikita mo ang paraan o maaari mong tanungin kami. Tanong, kung wala ako sa posisyon na mag-abuloy. Sagot, kung gayon dapat mong malaman ang sikretong ito. Sa sandaling matuto ka magiging mabuti at mayaman na tao. Gayunpaman, iminumungkahi kung mag-ambag ka, pagkatapos ay maaari mo lamang maramdaman ang pagiging malapit sa ina. The more you support this cause, the more you work for her, the more na magiging malapit ka sa kanya. Walang libre sa universo na ito. Tanong, paano ako yumaman ng walang pera? Sagot, kapag natutunan mo ito ay yayaman ka sa karunungan. Sasabihin mo ang balitang ito sa 10 pang mga tao na nalilito tungkol sa kung ano ang mangyayari sa hinaharap at kung aling landas ang dapat tahakin bago ang huling lindol. Gagawin mo ang pinakamahusay na trabaho kaya pag-aralan ito at maging isang guro. At marami pang bagay na maaari mong gawin para sa iyong ina, tulad ng isa, kung may kilala kang pinuno ng isang kolehiyo o departamento ng edukasyon, sabihin sa kanila na iwasto ang mga kasinungalingang itinuro sa mga aklat ng agham. Sabihin sa mga siyentipiko na kahit na marami kang nagawang magagandang bagay, ngunit kapag pinag-uusapan mo ang mga paksa tulad ng pinagmulan ng buwan, lupa at sansinukob ay tila ikaw ay ganap na hangal. Ngayon ito ay isang pagkakataon para sa iyo upang matuto at sabihin sa publiko. 2, kung may kilala kang pinuno ng anumang relihiyon, maaari mong sabihin sa kanya na palitan ang kanyang 70% maling kasulatan ng totoong mensaheng ito at sa halip ay ipabasa ito sa lahat ng iyong tagasunod. 3, kung kilala mo ang mga pinuno ng agham tulad ng RSS, International Space Station, pagkatapos ay sabihin sa kanila sa halip na gumastos ng bilyon-bilyong dolyar sa pagtatayo ng mga tahanan sa kalawakan, magtayo ng mga tahanan para sa mga walang tirahan sa lupa at mangyaring pagsilbihan ang sangkatauhan sa halip. 4, kung may kilala kang pinuno ng United Nations, sabihin mo sa kanya na ang edukasyong ito ay maaaring magdulot ng kapayapaan sa mundo. Kaya, alisin ang maling edukasyon, edukasyong panrelihiyon at kalituhan sa tunay na kaalamang ito gayon din sa perang ginagastos sa mga digmaan. 5, kung may kilala kang pinuno ng relihiyong Muoli, sabihin mo sa kanya, ang kaaan ay naghugas ng utak sa kanyang mga tao at nilipol sila na ginawa silang parang mga hayop. Maging mabuti sa iyong mga kababaihan at huwag tratuhin silang parang mga alipin at hayop. Sila ay mga tao tulad mo.
Nabiktima ka ng iyong libro at ng iyong mga babae. Iwanan ang librong iyon at basahin ang balitang ito. Iwanan ang mali, alamin ang katotohanan at mamuhay ng magandang buhay. 6. Kung may kilala kang pinuno ng alinmang relihiyosong grupo, sabihin sa kanya na tapos na ang oras ng kasiyahan at libangan. Huwag mabuhay sa ika-7 siglo, ngunit mabuhay sa ika-21. Alamin kaagad ang realidad at ituro ito sa iyong mga tao, kung hindi ay mapalampas nila ang pagkakataon. 7. Maaari mong sabihin sa makapangyarihang mga pamahalaan at mga pinuno ng United Nations na ipagbawal ang lahat ng relihiyon at alamin ang tungkol sa relihiyon ng sangkatauhan, kasama ang mga katotohanan ng inang lupa at sundin ang kanyang batas. Hindi kailangan ng mundo ang mga relihiyon, kailangan ng mundo ang sangkatauhan. Gawin ang tama. 8. Maaari mong ituro ang katotohanan ito sa iyong mga kaibigan at dapat malaman ng bawat miyembro ng bawat sambahayan ang plano ng inang lupa upang ang kapayapaan at kaligayahan ay pumasok sa bawat pamilya. 9. Sabihin sa lahat ng iyong mga kakilala na wala ng maraming oras para sa kasiyahan at kasiyahan. Malapit nang magaganap ang malakas na lindol, maliligtas ang mga taong naglalakad sa tamang landas at masisira ang lahat ng nasa maling landas. Kaya't alamin ang tama at maling landas at agad na pumunta sa tamang landas. 1-0. Kung kilala mo ang Papa at sinumang malaking guro, sabihin mo sa kanila kung bakit sila nakagawa ng napakalaking pagkakamali noong panahon. Kung gusto nilang malaman ang tungkol sa kanilang mga pagkakamali, sasabihin ko ng detalyado ang mga nakakatakot na deal nila. 11. Kung may kilala kang direktor ng USGS, United States Geological Survey, pagkatapos ay sabihin sa kanila na isang malaking lindol ang magaganap at bakit hindi ka nakikinig. Saan ka natutulog? 3,971 paghahati 5,000. Translation results. Translation result. Bakit hindi mo sinasabi sa publiko kung ano ang gagawin? 12. Kung may kakilala kang mayamang tao, sabihin mo sa kanila na gamit ang perang ito. Sabihin mo sa mga tao ang totoong balitang ito at samantalahin ang pagkakataon. Kung gagawin mo ang tama sa tamang panahon, ang iyong pangalan ay mananatili sa kasaysayan ng relihiyon sa bagong lupa. 13. Kung may kilala kang kilala sa mundo, sabihin sa kanya na sabihin sa publiko na mangyayari ang napakalaking lindol, kaya matutong magsalita at mamuhay ng magandang buhay ngayon. Bibigyan ka ng nanay na ito ng magandang bunga ng karma na ito. 14. Kung may kilala kang tao sa media, sabihin sa kanila na hindi mo ipinapakita ang pinakamalaking balita sa mundo. Ito ang pinakamahalagang balita at talagang kailangan para malaman ito ng bawat tao. 15. Kung kilala mo ang sinumang direktor ng NASA o Elon Musk ng SpaceX, sabihin sa kanila sa halip na espasyo. Alamin ang tungkol sa Mother Earth na ito at ipaalam sa mundo ang 1,000,000 bagay tungkol sa kanya. Kahit na ang problema ng aliens sa kalawakan ay isang malaking problema, ngunit hindi mo ito mauunawaan sa ngayon. Ngunit ang solusyon sa problemang ito ay Mother Earth lamang. Nanatili ka lamang na nakadikit sa kandungan ng iyong ina, iyon na. 16. Kung ikaw kilalanin ang sinumang direktor ng anumang kumpanya sa pag-edit ng genes, pagkatapos ay sabihin sa kanila na ang ina na ito ay nag-i-edit ng iyong mga gene sa loob ng libu-libong taon. Sa makatuwid, itigil ang pamamaraang ito ng cut paste. Alamin ang tungkol sa ina, lupa, ama, core, devlog at muling pagsilang, ebolusyon at maglingkod sa sangkatauhan. Pagkatapos ay automatikong ma-edit at natural ang iyong mga gene. 17. Sa pangkalahatan, kung gagawing maikli ang kwento, sabihin sa mga tao sa mundo na walang gaanong oras ngayon, kaya gugulin ng mabuti ang mga natitirang araw. Huwag kayong mag-away. Sandalan ang mga lihim ng Mother Earth sa halip na manood ng mga programa sa media ng maraming oras at oras. Tangkilikin ang libangan ngunit gawin muna ang pangunahing gawain. Ang ibig sabihin ng pangunahing gawain ay ang pag-unawa sa hinaharap na plano ng mundo, ang pag-unawa sa nakaraan at hinaharap na mga landas at pagtahak sa isa sa landas ng hinaharap. Laging kasama si Inay. 18. At alamin mo rin na walang perpekto dito maliban sa iyong tagapagpanganak na ina at ama dahil pareho silang anyo nitong mag-ina. Maliban sa kanila, walang mga doktor, o mga hukom, o mga relihiyosong mga ngaral, o mga negosyante, mga guro, mga siyentipiko, mga politiko, mga asawa, mga kamag-anak, mga kaibigan at iba pa. Walang sinuman ang maaaring maging perpekto dito dahil ang ikatlong orbit na ito ay ang landas ng pagiging perpekto na hindi perpekto. Kung ikaw ay nalinlang ng sinuman sa buhay, huwag sisihin ang manloloko, ngunit alamin na ikaw nga walang iba,
kundi isang kaluluwa, at hanggat nananatili ka sa orbit na ito ay patuloy kang magkakaroon ng mga mapait na karanasan tulad niyan. Kaya naman kung ayaw mo ng mapait na karanasan ay pumunta sa hinaharap na landas. Paulit-ulit na yumuko sa inang ito. Espesyal na ipakita ang iyong pasasalamat at purihin siya habang kumakain ng pagkain. Habang inilalagay ang bawat kutsara ng pagkain sa iyong bibig, isipin kung gaano kahanga-hangang inihanda niya ito para sa iyo. Sa ganitong paraan, habang nagbibihis, habang umiinom ng tubig, humihinga, tumitingin sa iyong tirahan, at iba pa dahil kasama ang katawan na ito, bawat isa at lahat ay ipinagkakaloob sa iyo ng nanay na ito. Walang tigil, patuloy na magpasalamat sa kanya para sa bawat isa at lahat. 19. Mamuhay ng napakagandang buhay na ang darating na henerasyon ng bagong lupa ay mabibigyang inspirasyon sa iyong mga aksyon. Maraming tao ang nag-iisip na ito na ang katapusan ng mundo. Ang sagot ay oo at hindi. Ang pagtatapos ng isang araw ay hindi ang katapusan ng universo. Ito ay pagbabago lamang ng isang panahon. Sa katunayan, ito ang simula ng magagandang panahon para sa mabubuting tao. Ito ay simula ng isang bagong araw. Ngunit bago iyon, kailangan mo pa ring sagutin ang tanong na bakit hindi mo ako pinakinggan sa loob ng 36 na taon. Ano bang kasalanan ko at ano ang kasalanan ng babaeng iyon? Napakaraming tanong na kailangan mong sagutin. Ang mga banal na kasulatang ito ay nagsabi na ang paghatol ay magaganap pagkatapos ng kamatayan, ngunit dati mong sinasabi, sino ang nakakita pagkatapos ng kamatayan? Kaya, ang lahat ay kailangang patunayan habang tayong lahat ay nabubuhay dito. Kasabay nito, kailangan kong patunayan na ang Diyos ay nagmula sa langit upang tulungan ang mabubuting tao, at kailangan kong patunayan na ang Diyos noon, ang Diyos ay, at ang Diyos ay magiging.